siya ay nabuli dahil sa pagiging pinakamahina, ngunit nang matuklasan niya ang isang genie na nag-aalok sa kanya ng isang kahilingan, nakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan upang ang mga babae ay mahalin siya. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Aladdin habang nagsasanay siyang magpakilala dahil malapit na niyang makilala ang kanyang mga bagong kaklase. Nakatira siya sa kanyang ina at magkasama silang nagpapatakbo ng isang restaurant. Pumunta kami sa isang shrine kung saan nakita namin ang dalawang estudyanteng nagising na may hangover, ngunit nakaramdam sila ng kakaibang presensya habang binabanggit ng isa sa kanila ang alamat tungkol sa isang honky person na nasilb. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at may bumukas na pinto na ikinatakot nila. Nalaman natin na ang isang honky na tao ay may matapang na puso at hindi siya umaatres sa isang labanan. Sa panahon ng samurai, ang mga mandirigma ay sinasabing inabandona ang kanilang mga sandata upang lumaban ng walang kamay, determinadong maging pinakamahusay, at nilalarawan nila ang mga honky na tao. Dumating si Aladdin sa paaralan kung saan binibigyan siya ng kanyang guro ng paglilibot habang isiniwalat niya na mayroong dalawang gang na nakikipagkompetensya para sa nangungunang pwesto. Nakita ni Aladdin ang mga miyembro ng gang na nag-aaway. Pero parang wala siyang pakialam, tinanong niya ang kanyang guro kung may mga cute na babae sa klase, at pinatunayan ito ng kanyang guro. Ngunit sa pagsali ni Aladdin sa klase, napagtanto niyang puno ito ng mga delinquent. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kaklase, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito habang inuutusan siya ng guro na maupo. Nakikita niya ang isang cute na babae sa silid-aralan, at agad siyang nahulog dito. Umupo siya sa tabi niya, at sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Maoro, na naging sanhi ng pagkataranta niya habang iniisip niyang pakasalan siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Maoro si Aladdin, tinanong siya kung gusto niyang maglakad pauwi kasama niya. Pumayag siya sa kahilingan nito, kaya sinabi niya sa kanya na hihintayin siya nito sa mga tarangkahan, at sa palagay niya ay gagawa na siya ng aksyon. Kaya nagmamadali siyang lumabas, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaklase, at nalaman namin na miyembro sila ng Monadokai, ang nangungunang gang sa paaralan. Nakita niyang nakakatakot ang mga ito, kaya tumakbo siya palayo habang hinahabol siya ng mga ito. Ngunit nabangga niya ang isang lalaki na mula rin sa Monotokai, at sinabi sa kanya ng kanyang mga kaklase na nakasagasa lang siya sa kanilang pinakamahusay na manlalaban. Bubugbugin yata siya pero nagulat ang mga kaklase niya dahil nakilala siya ng lalaki. Nalaman namin na ang lalaki ay si Matoka, at siya ay kaibigan noong bata pa si Aladdin. Ipinakilala niya si Aladdin sa kanyang mga kasamahan sa gang, na sinasabi sa kanila na sinanay niya kasama niya upang maging honky people. Ipinaliwanag niya na si Aladdin ay isang matigas na tao, ngunit ang kanyang mga gangmates ay hindi naniniwala sa kanya dahil si Aladdin ay mukhang isang talunan. Inaanyayahan siya ni Matoka na makipaglaro sa kanila, ngunit tumanggi siya, sinabing nagmamadali siya, at nagmamadali siyang pumunta sa gate, ngunit napagtanto niyang umalis na si Maoro. Bumalik siya sa bahay, kung saan nakikita namin ang mga estudyante mula sa dambana, at ang kanyang ina ay nagtataka kung nakilala niya ang isang babaeng gusto niya. Inamin niya na may nahulog na siya sa isang tao, ngunit napagtanto ng kanyang ina na malapit na ang oras para sa paborito niyang palabas sa TV, kaya inutusan niya itong pamahalaan ang restaurant. Habang pinaglilingkuran niya ang mga customer, naririnig niya ang mga estudyante habang pinag-uusapan nila ang entidad na nabuklod sa dambana. Sa covered court, nakilala namin ang pinuno ng Sigma Gang, si Mari ito, habang humihingi ng paumanhin ang kanyang manlalaban sa pagkatalo sa laban kay Matoka. Ngunit binanggit ng kanyang manlalaban na gusto niya si Matoka, sinabing mabait siyang tao, ngunit pinalayas siya ni Mari ito. Bumalik kami sa Aladdin habang patuloy na tinatangkilik ng kanyang ina ang kanyang paboritong palabas sa TV. Naiisip niya si Matoka habang inaalala ang oras na nakita niya itong binugbog. Ngunit narinig niya ang reaksyon ng kanyang ina sa palabas sa TV, kaya sinabihan niya itong tumahimik. Kinabukasan, nagbigay ng lecture ang guro tungkol sa kasaysayan, ngunit walang nakikinig, at napagtanto ni Aladdin na wala si Maoro. Sa tanghalian, nakita namin na ang ina ni Aladdin ay naghanda ng kanyang pagkain ng may pagmamahal, at nakita ito ni Maoro, sa pag-aakalang ito ay mukhang cute. Umupo siya sa tabi niya, tinatanong siya kung bakit siya absent, at sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang lumaktaw sa klase.
Humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagsipot sa gate habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang nangyari, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang, tinanong siya kung libre siya sa Sabado. Nasa sabik siya, iniisip na niyayaya niya itong makipag-date, ngunit sa sandaling iyon, pinutol sila ni Matoka habang tinatawagan siya. Tinanong siya ng kanyang mga gangmate tungkol kay Aladdin, na iniisip na mahina siya, ngunit sinabi ni Matoka na siya ay isang kamangha-manghang tao. Nakita ng kanyang mga gangmate si Maoro, at naisipan ng isa sa kanila na sabihin kay Matoka dahil alam nilang may problema siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan, sinabing gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Bumisita si Aladdin sa isang tindahan at nagpasya siyang bumili ng bato, ngunit nilapitan siya ng kanyang mga kaklase at nagsimula silang maglaro ng mga video game. Humihingi sila ng paumanhin sa pagtrato sa kanya ng malupit, at malapit na siyang manalo sa laro, ngunit napansin ng kanyang mga kaklase ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit, kaya nagpasya silang umalis. Nanalo si Aladdin sa laro, ngunit pinalibutan siya ng grupo, tinanong kung siya ay mula sa isang gang. Itinanggi niya ito, ngunit pinagbantaan nila siya, na sinasabi sa kanya na naglalaro siya sa kanilang teritoryo. Sinabi niya sa kanila na kakalipat niya lang mula sa ibang paaralan, at sinubukan niyang umalis, ngunit nagbanta silang bugbugin siya. Ilang sandali pa, nakita namin siyang tumatakbo palayo na naka-underwear habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase, iniisip na mali si Matoka tungkol sa kanya. Tumakas siya sa dambana, ngunit patuloy siyang hinahabol ng grupo. At nakita niya ang isang baril sa lupa, kaya nagpasya siyang gamitin ito, na nagbabanta na babarilan sila. Pero pinagtatawanan nila siya, akala nila laruan ito, at patuloy silang lumalapit sa kanya. Kaya't pinaputok niya ang sandata, ngunit nabigo siya, at ang bala ay tumalbog sa dingding, na tumama sa kanyang ulo at naging dahilan upang tumakas ang mga lalaki. Ngunit napagtanto niyang buhay pa siya, at ang bala ay tumama sa kanyang mukha. Sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit nauwi siya sa pagpapatawag ng isang genie na nagpahayag na ang kanyang pangalan ay Senya, na nagtanong kay Aladdin tungkol sa kanyang nais. Nais ni Aladdin na magpaswerte sa mga babae, at naiintindihan ni Senya ang kanyang sitwasyon, alam niyang lalaki pa rin si Aladdin. Nag-aalok siya na sumanib sa kanya, ngunit tumanggi si Aladdin, kaya nagsimulang sundan siya ni Senya, at nalaman namin na si Aladdin lamang ang makakakita sa kanya. Samantala, ipinaalam ng mga kaklase ni Aladdin kay Matoka ang tungkol sa nangyari, sa pag-aakalang si Aladdin ay kaawa-awa, ngunit sinabi ni Matoka sa kanila na siya ay banayad at ayaw niyang makipag-away, kaya't sinisikap niyang maiwasan ang hidwaan. Bumalik sa bahay ni Aladdin, pinanood ni Sanya ang balita habang iniisip ni Aladdin kung mayroon siyang isang haka-haka na kaibigan. Nagsimula siyang magukit ng bato para kay Maoro, sa pag-aakalang mapoprotektahan siya nito sa kawalang hanggan at gagawin siyang asawa. Pero kakaiba ang tingin ni Sanya sa kanya. Nakipagkita si Aladdin kay Maoro at nagtagal silang magkasama habang iniisip ni Sanya kung ibibigay ba niya ang bato. Ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik at nakita siyang kakaiba ni Maoro dahil hindi niya nakikita si Sanya. Pinagmamasdan siya nito habang dinidilaan ang ice cream. Nagiging sanhi ng kaba at sinabi nito sa kanya na masaya siyang kasama. Sinabi sa kanya ni Senya na ito na ang kanyang pagkakataon, pinapayuhan siyang kumilos. Kaya't nagpasya siyang samantalahin ng sandali, ngunit biglang kailangan niyang tumae. Kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo kung saan sinabi niya kay Senya na lagi itong nangyayari sa kanya. Bumalik siya kay Maoro at binigay niya rito ang bato nang mapagtanto niyang nakaukit ang pangalan nito, ngunit mukhang hindi niya ito gusto. Ngunit bigla silang napalibutan ng Sigma Gang, at nilapitan sila ni Mari ito habang nagtataka si Aladdin kung sino siya. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Aladdin, na nagpasya na umalis kasama si Maoro. Ngunit napansin niyang masama ang loob ni Mari ito. Kaya't tinanong niya si Aladdin kung handa ba siyang ipaglaban ito, at ibinunyag ni Mari ito na siya ang kapatid ni Maoro, at sinabing nagalit siya dahil hinawakan siya ni Aladdin. Pinutol namin si Matoka nang makita niyang may problema si Aladdin, kaya nagmadali siyang iligtas siya. Si Aladdin ay nakatanggap ng pambubugbog, at sa tingin niya ay malapit na siyang mamatay. Pero nag-e-enjoy si Maoro sa eksena dahil gusto niyang makita si Mari ito na lumalaban para sa kanya. Iniisip ni Senya na isa lamang biktima si Aladdin, na isiniwalat na nakasama niya ang ibang mga tao na nauwi sa pagkamatay.
Itinuturing niyang abandonahin si Aladdin, iniisip na ang pagsasama sa kanya ay isang masamang ideya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya si Aladdin habang tumatangging umatras, na naging sanhi ng pagkasabik ni Senya, at tinanong niya si Aladdin tungkol sa kanyang hiling. Nagalit siya, sinabi kay Senya na gusto niyang matulog sa isang babae, at nagpa siyang sumanib kay Aladdin. Sisipain sana siya ni Mar ito, ngunit napigilan niya ang pag-atake, at naglabas siya ng masamang aura habang buong lakas niyang sinuntok si Mar ito, na tinatangay siya ng hangin. At mukhang hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon dahil inaaway ni na Aladdin at Senya ang kanyang isa. Nakikita ito ni Motaka, sa pag-aakalang si Aladdin ay tulad ng isang honky na tao. Ngunit siya ay mukhang nalilito, at si Sanya ay nagtataka kung anong uri ng kahilingan iyon, dahil nais niyang maging mas malakas. Nag-aalala si Mahoro kay Mari ito, ngunit bumangon siya at tumakbo siya papunta kay Aladdin, sinipa siya sa ilog. Nanaginip si Aladdin tungkol sa mga manggugulo na bumugbog kay Motaka, at nagising siya na natatakot, ngunit hindi niya naaalala ang nangyari. Ipinaliwanag ni Motaka kung paano niya sinaktan si Mari ito, ngunit nagtanong siya tungkol kay Mahoro, kaya sinabi sa kanya ni Motaka na umuwi siya at sa tingin niya ay hindi magandang ideya na patulan ang kanyang kapatid. Nakikita niya ang isang bato, at ipinaliwanag ni Motaka na ito ang bato ng pagkakaibigan na ibinigay niya sa kanya, ngunit walang pakialam si Aladdin, at naghanda siyang umalis. Nagtataka si Motaka kung nagsimulang umiwas si Aladdin sa kanya dahil mahina siya, ngunit hindi na niya maalala, sinabi na matagal na ang nakalipas. Naliligo si Aladdin, iniisip ang kakaibang araw niya at ang naramdaman niya kanina. Tinanong niya si Senya kung ano siya, at ipinaliwanag ni Senya na siya ay isang honky na tao, ang lalaking pinakamalapit na maabot ang rurok ng kapangyarihan. Gusto niyang sumanib muli kay Aladdin, na ipinaliwanag na nagkaroon sila ng partial fusion sa kanyang laban, ngunit tumagal lamang ito ng isang suntok at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang katawan at kaluluwa para siya ay lumakas. Isinasaalang-alang ito ni Aladdin, ngunit ang kanyang ina ay pumasok sa banyo, kaya nakipagtalo siya sa kanya. Sa covered court, nag-aalala si Mahoro sa ginawa ni Aladdin kay Mar ito. Nang biglang sumulpot ang isang miyembro, na gustong makipag-usap sa kanya, ipinakilala ng miyembro ang kanyang sarili bilang si Jabba, isang rookie na gustong pumalit kay Mar ito. Binigyan siya ni Mari ito ng kebab na makakain, at gusto niyang magbahagi ng magandang impormasyon. Ipinaliwanag niya na gusto ng Mononoke na kunin si Aladdin, sinabing dinala siya ni Motaka sa kanyang lugar. Iniisip ni Jabba na ang pag-recruit sa kanya ay isang masamang ideya, dahil konektado siya sa Mononoke, ngunit isinasaalang-alang ni Mari ito ang pagre-recruit kay Motaka, alam na siya ay isang malakas na manlalaban. Kaya't nagalit si Jabba, at sinabi kay Mari ito na tandaan na siya ang magiging kahalili niya. Kinabukasan, papunta na si Aladdin sa paaralan, ngunit may grupo ng mga bully na naghihintay na harapin siya dahil nakilala siya matapos makipag-away kay Mari ito. Napansin ni Senya na nagiging sikat na siya, ngunit ipinaliwanag ni Aladdin na hindi siya interesado sa mga lalaki, at kapag sinigawan niya si Senya, ang iba ay tumakas sa takot. Bigla siyang tinakbuhan ni Mari ito, kaya nagpa siyang tumakas. Samantala, sinabi ni Motaka sa kanyang mga kaibigan na iimbitahan niya si Aladdin kay Mononoke. Parang hindi nila gusto si Aladdin. Ngunit ipinaliwanag ni Motaka na gusto siyang makita ng amo. Sa silid-aralan, iniisip ni Seno kung gusto pa rin ba niya si Maoro, kahit na ginawa niyang bugbugin siya ni Mar ito, ngunit ipinagtanggol siya ni Aladdin, na ipinaliwanag na ito ay pagsubok lamang. Biglang lumitaw si Mari ito na naghahanap sa kanya, ngunit si Aladdin ay namamahala upang makatakas sa bintana, umakyat sa bubong ng paaralan. Doon niya nakilala si Maoro at nasa sabik sa pagkakataong iyon. Humingi siya ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw, ngunit gusto niyang ipaglaban muli si Mari ito para patunayan ang kanyang halaga. Kaya binalaan siya ni Mahoro na tatapusin niya siya kung sasaktan niya si Mar ito, at kinuha niya ang love stone na ibinigay niya sa kanya, itinapon ito sa lupa. Sa kanyang bahay, si Aladdin ay nawasak sa nangyari kay Mahoro, at sinubukan niyang ibalik ang kanyang bato. Samantala, sumulat si Motaka sa kanyang kapatid at ibinahagi na si Aladdin ay inilipat sa kanyang paaralan. Gusto niyang sanayin kasama si Aladdin na maging kasing lakas ng isang taong mahilig, at inaabangan din niyang makita ang kanyang kapatid sa susunod na buwan. Bumalik si Motaka sa paaralan,
hinihiling si Aladdin na sumama kay Mononoke, ngunit dumating si Jabba at inatake ang isa sa mga kaibigan ni Motoka. Ibinunyag niya na naroon siya upang alisin si Aladdin, kaya hinarap siya ni Motoka, at nagpasya silang makipaglaban sa labas ng paaralan habang pinapanood ng lahat ang laban. Nagsimula ang laban, at nagsimulang magsamantala si Jabba, na nagtagumpay sa pag-iwas sa lahat ng suntok ni Motoka, ngunit nagawa niyang paikutan ang mga talahanayan, na nagdulot ng isang malakas na sipa. Ngunit tiniis ito ni Jabba, at nagawa niyang mahulog si Motoka. Ngunit maaari pa rin niyang harangan ang pag-atake ni Jabba, kaya sinubukan niyang makarating sa unahan. Ngunit nang makaharap siya ni Motoka, bumagsak si Jabba sa lupa at nanalo ang Mononoke sa laban. Nagalit si Senya kay Aladdin dahil hindi siya lumaban, ngunit napagtanto niyang hindi maganda si Motoka at malapit na siyang mahulog, kaya sinalo siya ni Aladdin. Pagkatapos niyang gumaling, sinabi sa kanya ni Aladdin na hindi siya masama at aalis na si Aladdin, ngunit inanyayahan siya ni Motoka na sumama sa Mononoke upang subukan nilang maging hangki na mga tao ng magkasama. Sinabi sa kanya ni Aladdin na ito ay isang fairy tale lamang, ngunit iminumungkahi ni Motoka na pumunta sa kanilang pinuno na si Ken, na ipinahayag na karibal ni Mari ito. Nang marinig ito, nagpasya si Aladdin na makipagkita sa kanya, ngunit nang makita siya, si Aladdin ay agad na natakot, ngunit hinahamon pa rin niya si Ken na makipag-away. Masaya si Senya dahil determinado siyang lumakas, pero gusto lang ni Aladdin na talunin si Ken para patunayan ang kanyang lakas. Tinawag ni Aladdin si Senya, na nagtanong sa kanya kung natagpuan na niya ang kanyang tunay na pagnanasa. Ngunit muli niyang sinabi na gusto niyang makakuha ng isang babae. Muli silang nagsanib, at buo ang lakas ng suntok ni Aladdin, itinulak si Ken sa pader nang maramdaman niya ang lakas ng suntok. Walang imak ang lahat sa barkada, at hindi maintindihan ni Motoka ang kanyang nakikita. Nagsimula na namang magtalo sina Senya at Aladdin dahil ayaw ni Aladdin na maging mas malakas. Bumangon muli si Ken, lumakad papunta kay Aladdin, at hinaypan niya ito. Pagkatapos ng laban, ang grupo ay nag-aalala, iniisip na sila ay may problema dahil si Motoka ang nagdala kay Aladdin. Ngunit tumawa si Ken at binanggit niya na gusto niyang sumali si Aladdin sa gang. Kinabukasan nakita namin si Aladdin sa kanyang klase sa pag-aakalang nanalo siya laban kay Ken, ngunit sinabi sa kanya ni Senya na natalo siya muli. Narinig niya ang boses ni Mari ito, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit pumasok si Mari ito sa isang bintana na nagsasabing hindi niya nakalimutan ang suntok na natanggap niya at hiniling si Aladdin na sumama sa Sigma. Sinubukan ni Aladdin na tanggihan ang alok, ngunit lumilitaw si Maoro na humihiling sa kanya na sumali, kaya nagbago ang isip niya, sinabi kay Mari ito na sasali siya sa gang. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Motoka, sinabihan siyang sumali sa Mononoke, ngunit ipinaliwanag ni Mari ito na huli na ang lahat, dahil sumali na si Aladdin sa Sigma. Hindi makapaniwala si Motoka, ngunit sinabi sa kanya ni Mari ito na kailangan niyang kunin si Aladdin sa pamamagitan ng puwersa. Pinutol namin ang gang na kilala bilang ng boys, habang iniisip ng mga miyembro ang kanilang kota, iniisip na sila ay mahihirapan kapag hindi nila ito matugunan. Ang kanilang pinuno na si Shindo, ay alam ang tungkol sa salungatan sa pagitan ng Sigma at Mononoke, at iniisip niya ang tungkol sa paggawa ng kanyang hakbang. Nalaman namin na ang Mononoke ay may matagal ng tunggalian sa Aika Union, ngunit nagawa ni Ken na umiskor ng mapagpasyang tagumpay laban sa kanilang amo. Kaya nagkagulo ang Union, ngunit kinuha ni Mari ito ang kontrol, at binago niya ang Union sa Sigma Gang. May nakita kaming lalaking nagngangalang Tatsudo na nagtuturo kay Aladdin tungkol sa kasaysayan ng barkada, pero wala siyang pakialam, dahil sumama lang siya para mapasaya si Maoro. Nakikipag-hangout siya sa gang, tinanong si Jabba kung saan sila pupunta, ngunit naaalala pa rin niya ang nangyari, na sinasabi kay Aladdin na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay. Si Mari ito ay nakatanggap ng isang tawag na nagpapalam sa kanya na ang mga paghahanda ay ginawa para sa kanilang party, at sinabi niya kay Aladdin na siya ay palayawin siya ng kahalayan. Iniisip ni Aladdin na sa wakas ay suswertehin siya, ngunit sa sandaling iyon ay nakita nila ang mga miyembro ng boys na ninanakawan ang kanyang estudyante dahil sinusubukan nilang maabot ang kanilang kota. Sinalakay sila ni Mari ito, sinabihan silang huwag manakawan ang kanyang mga kaskwela, at tinanong sila ni Jabba kung ano ang kanilang ginagawa doon.
Inilabas nila ang kanilang mga kutsilyo, sinabing wala silang pagpipilian dahil papatayin sila ni Shindo kapag hindi nila naabot ang kanilang kota. Ngunit pinalaya sila ni Marito, pinatumba sila habang sinasabi niya sa kanila na huwag madala, at ibinalik niya ang pitaka sa estudyante habang patuloy siyang naglalakad patungo sa party. Pinutol namin si Maoro habang nag-iiwan siya ng voice message para kay Marito, na nag-aanyaya sa kanya na lumabas kasama niya. Ngunit pinigilan siya ni Mataka, sinabing kailangan niya itong makausap dahil alam niyang nakuha niya si Aladdin na sumali sa Sigma. Sinabi niya sa kanya na palayain siya, ngunit hindi niya marinig, kaya sinabihan niya itong itaas ang kanyang boses. Ngunit siya ay nagpakawala ng isang malakas na hiyaw, nakamamanghang Mataka, habang siya ay tumatakbo palayo. Ang Sigma Gang ay tinatanggap si Aladdin, at sinabi ni Marito sa kanila na ang kanyang kapangyarihan sa pagsuntok ay nakakabaliw. Nagtataka siya kung bakit walang mga babae sa party, at inanunsyo ni Marito na maglalaro sila, inutusan silang mag-partner. Iniisip ni Aladdin na ito ay laro ng bata, ngunit naglalaro sila ng rock paper gunting, at ang nanalo ay sumuntok sa natalo. Nalaman namin na ito ay isang larong pagsuntok, kung saan ang mananalo ay dapat iikot ang ulo ng natalo sa pamamagitan ng paghampas sa kanya, at napagtanto ni Aladdin na ito ang ibig sabihin ni Marito ng debauchery. Sinuntok ng lahat ang isa't isa, at sina Marito at Senya ay nag-e-enjoy sa laro, ngunit gusto lang ni Aladdin na umuwi. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, sinabihan ni Marito si Aladdin na sumama sa kanila, na nagsasabing dapat niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagsuntok. Napipilitin siyang lumahok, at nakiusap siya kay Senya na sumanib sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Senya na hindi siya makukontento kung hindi siya mananalo gamit ang sarili niyang lakas. Isang lalaking nagngangalang Ota ang lumapit sa kanya. At ang tingin ng lahat ay goner na siya dahil kayang basagin ni Ota ang semento gamit ang kanyang mga kamao. Iniisip ni Aladdin na mamamatay na siya, kaya pumayag si Senya na tulungan siya habang si Tatsudo ang nagsisilbing referee. Nagsimula ang laban, at nanalo si Ota gamit ang rock paper gunting, kaya buong lakas niyang sinuntok habang hawak ni Senya ang ulo ni Aladdin. Binatukan siya ni Ota, ngunit hindi siya kumikibo, at nabali ang kamao ni Ota, na ikinagulat ng lahat dahil ito ang unang pagkakataon na may nakatiis sa kanyang suntok. Nanalo si Aladdin sa laro, at nagtungo si Ata sa banyo habang hinahamon ni Jabba si Aladdin. Naglalaro sila ng bato, papel, gunting, at natalo si Jabba, kaya naghanda si Aladdin na maghagis ng isang magaan na suntok, na gustong matalo sa laro. Ngunit napagtanto ni Jabba na si Aladdin ay nakatitig sa isang bagay, kaya't ibinaling niya ang kanyang ulo habang dumarating ang pag-atake ni Aladdin. Sa palagay ni Tatsudo ay gumamit siya ng isang maalamat na pamamaraan ng martial arts, na sinasabing nabaling ang ulo ni Jabba dahil nagpakawala si Aladdin ng isang misteryosong enerhiya. Kaya idineklara siya ni Tatsudo bilang panalo, at nilapitan siya ni Marito, handa siyang labanan sa huling round. Natakot si Aladdin, iniisip na dudurugin ni Marito ang kanyang bungo, at ibinunyag ni Marito na gusto niya si Aladdin dahil naramdaman niya ang pagsisimula ng kanyang Hanki Tatsudo sa laban, ngunit nakaramdam ng sakit si Aladdin, kaya sinabihan siya ni Tatsudo na pumunta sa banyo. Ngunit pagdating sa banyo, nakita niya si Ana na walang malay, at lahat ay nagtataka kung sino ang gumawa nito sa kanya. Nakita nila ang isang Manoto Kai armband sa tabi niya, kaya naisip ni Jabba ang tungkol sa paghihiganti, ngunit alam ni Marito na hindi gagamit si Ken ng maruruming taktika, na sinasabi na si Manoto Kai ay hindi mananagot sa pag-atake. Habang naglalakad sila pauwi, ibinunyag ni Tatsudo na si Ana ang kapareha ni Marito, at si Ken lang ang makakapantay sa kanyang lakas, kaya alam ng lahat na ang isang ordinaryong tao ay walang laban sa kanya. Umuwi si Aladdin, at nagulat siya nang makita si Maoro, na nagpapasalamat sa kanya sa pagsali sa Sigma Gang. Sinabi niya sa kanya na nasaktan siya sa party, sinasabing iniisip niyang huminto, ngunit sinampal niya ito, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang maging kahalili ni Mari ito. Kaya nagpa siya siyang magpakatatag, at ang kanyang ina ay nagtataka kung naghalikan na sila, ngunit nalaman namin na gusto lang ni Maoro na umalis si Mari ito sa barkada upang mas makasama niya ito. Nakikita namin si Aladdin na nagsasanay upang makamit ang kanyang layunin, na nagsasabi kay Senya na nais niyang pagbutihin ang kanilang merge rate upang siya ay maging kahalili ni Mari ito. Tuwang-tuwa si Senya nang marinig ito, na sinasabi sa kanya na siya ay nagiging isang mabuting tao,
ngunit tinuruan siya ni Senya kung paano tumugtog ng plota, na nagsasabing kailangan nilang magkasundo para mapahusay ang kanilang merge rate. Nang gabing iyon, nakasalubong ni Jabo at Tatsudo ang mga miyembro ng Monodokai, at sinisisi sila ni Jabo sa nangyari kay Ata. Kaya inatake niya sila, ngunit pinigilan siya ni Tatsudo, at nagsimula silang maglakad palayo. Ngunit dumating ang mga batang lalaki nang sinasalakay ang mga miyembro ng Monodokai sa kanilang klase sa pay. Nagpapare si Matoka kay Aladdin, at nagsimula silang mag-inat ng magkasama. Habang nagtataka si Matoka sa sinabi ni Mahoru kay Aladdin, alam niyang siya ang dahilan kung bakit siya sumali sa gang. Kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang maging kahalili ni Mari ito, na ikinagulat ni Matoka, at nauwi sila sa lupa. Nalaman ni Matoka ang tungkol sa pag-atake sa mga miyembro ng Monodokai, at nakita niyang nakatali sila, dahil sinisisi ng lahat ang Sigma Gang. Kaya sinimulan nilang salakayin ang mga miyembro ng Sigma, habang pinapanood sila ng mga batang lalaki mula sa malayo. Nakita ni Mari ito ang kanyang mga kaibigan na nakahandusay sa lupa, at napagtanto niyang may larawan siya, na nagsasabi sa kanya na siya ang susunod. Kaya nagpa siyang pumunta sa punong tanggapan ng Monodokai, kung saan nakita namin si Matoka na nag-uulat ng insidente kay Ken. Biglang pumasok si Mari ito sa silid, at nagulat si Matoka nang makita siya, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang bayaran ang kanyang utang. Sinabi niyang gusto niyang makita si Ken. Biglang umatake si Mari ito kaya sinubukan siyang pigilan ni Matoka. Ngunit siya ay pinalayas, at nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Sigma. Ngunit sinabi sa kanya ni Jabo na alam na niya ang sagot. Sinisisi ng kanyang kaibigang si Jabo si Sigma sa pag-atake sa kanyang mga kasama, at sinabing sinimulan nila ito. Ngunit walang ideya si Jabo kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at alam niyang sinalakay ng Monodokai ang kanyang mga kagang. Kaya't sinaktan niya si Jabo, itinulak siya pabalik, at ang kanyang kaibigan na si Sahi ay nabalisa, kaya naghahanda siyang lumaban. Ngunit sinabi ni Matoka sa lahat na huminahon, ipinakita sa kanila ni Mari ito ang armband ng Monodokai. Naiwan daw ito noong tinambangan si Aha, kaya sinisisi niya ang mga ito sa nangyari, ngunit ipinaliwanag ni Matoka na hinding-hindi gagawin iyon ng kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi kumbinsido si Mari ito, kaya sinabi niya sa kanila na hulihin ang mga responsable sa pag-atake at dalhin sila sa kanya bukas, na nagbabantang makipagdigma kung hindi sila sumunod. Sinabi niya kay Ken na handa na siyang ayusin ang kanilang alitan, at lumayo siya kasama ang kanyang gang bilang Monato, iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakita namin si Aladdin na naglalakad sa campus, determinadong talunin si Mari ito para mapasaya si Maoro. Ngunit naalala niya na nagalit siya nang sinuntok niya si Mari ito, kaya iniisip niya kung paano niya makakamit ang kanyang layunin, at iminumungkahi ni Senya na pagpuntirya ang bituka upang hindi niya makita ang pinsala. Iniisip ni Aladdin na ito ay isang napakatalino na plano, at pumunta siya sa covered court, ngunit nang makita niya ang Sigma Gang, napagtanto niya na ang lahat ay tensyonado. Ipinaliwanag sa kanya ni Tatsuto ang sitwasyon. Sa pag-aakalang magiging marahas ang digmaan at magdurusa ang lahat, ayaw ni Aladdin na makisali, ngunit napansin niya na ang kanyang mga kasamahan sa gang ay naputok, kaya napagtanto niya na hahatakin siya sa gulo at si Senya ay nasa sabik, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik. Napansin siya ni Tatsudo na kakaiba, ngunit nagtataka siya kung kumusta na si Mari ito, kaya binanggit ni Tatsudo na handa siyang labanan si Ken. Nakita namin si Matoka kasama ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa digmaan, ngunit tila laban siya dito. Dahil interesado lang siya sa man-to-man combat, napansin ng kanyang mga kaibigan ang isang uniforme sa silid, alam nilang pagmamay-ari ito ng kanyang kapatid na si Mitsu. Sa isang flashback, nakita namin si Matoka na umiiyak habang si Mitsu ay ipapadala sa juvenile detention, ngunit nilapitan niya si Matoka. Ipinaalala sa kanya na ang isang honky na tao ay hindi tumatakas. Ibinigay niya kay Matoka ang kanyang uniforme at pinayuhan siya na patuloy na magtrabaho upang maging isang honky na tao, na sinasabing naniniwala siya sa kanya. Sa kasalukuyan, nalaman namin na nangako si Matoka kay Mitsu, at determinado siyang tuparin ito, na sinasabing nagmamalasakit ang kanyang kapatid sa Monodokai. Ibinunyag ni Jabo na si Mitsu ay dating pinuno nila, at sinabing tinitingala niya siya. Kinuha ni Matoka ang kanyang friendship stone, at lumabas siya ng silid, habang nagtatanong si Sagi tungkol sa jacket ni Jabo,
dahil hindi niya ito sinusuot kamakailan. Inaangkin niya na kinuha ito ng mga ibon, at tila naniniwala si Sagi sa kanya, sinisisi ang mga uwak sa labas. Ngunit nalaman namin na nakatagpo niya si Shindo ilang araw na ang nakalipas, kinikilala siya bilang emperador, ngunit kinutya siya ni Zabo dahil sa pagpapalayas sa Mononoke. Sinusubukan niyang kumilos ng palakaibigan, ngunit minamaliit siya ni Zabo, na iniisip na siya ay mahina. Kaya inatake niya si Zabo, binugbog siya, at kinuha ni Shindo ang kanyang armband, sinabi sa kanya na natalo lang siya sa isang mahina. Alam ni Zabo na ginamit ang armband niya noong tinambangan si Ota, pero ayaw niyang sabihin ito sa mga kaibigan dahil iisipin nilang nakakaawa siya. Pinutol namin si Aladdin, habang sinasabi sa kanya ni Sanya na magsanay, ngunit sa tingin niya ay hindi na kailangan, dahil si Mari ito at Ken ay mag-aaway sa isa't isa. Ipinaliwanag niya na kapag nanalo si Mari ito, siya ay magbibitiw bilang pinuno ng Sigma, dahil nakamit na niya ang kanyang layunin, natalunin si Ken, at si Aladdin ang itatalaga bilang bagong pinuno. Ngunit kung mananalo si Ken, ipagkakatiwala ni Mari ito ang kinabukasan ni Sigma kay Aladdin, at si Mahoro ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa, dahil mamamatay ang kanyang kapatid. Pero nandoon siya para pasayahin siya, kaya iniisip niyang makakasama niya ito kahit anong mangyari. Umuwi si Aladdin, at nakita niya si Motaka na naghihintay sa kanya. Tinanong niya si Motaka kung ano ang gusto niya, at nakiusap siya kay Aladdin na pigilan si Mari ito, sa pag-aakalang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil alam niyang hindi. Tinambangan ng saranggola ng Monado si Ata. Sinabi niya kay Aladdin na hindi mag-aaway ang mga hongki na tao dahil sa hindi pagkakaunawaan, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na huminto sa pag-arte na parang bata. Binanggit niya na laging nakatayo sa tabi niya si Aladdin. Habang inaalala niya ang sandali na binigyan siya ni Aladdin ng Friendship Stone, na sinasabi sa kanya na dapat silang maging honky people together, binanggit niya na gusto pa rin niyang maging honky person kasama si Aladdin, ngunit sinabihan niya si Motaka na umalis dahil wala siyang pakialam sa nakaraan. Umuwi si Motaka at nalaman namin na ilalabas si Mitsu pagkatapos ng isang buwan, ngunit binanggit ni Motaka na hindi niya alam kung ano ang gagawin, hinihiling na bumalik ang kanyang kapatid. Kinabukasan, nilapitan ni Aladdin si Maoro. Ang pagsasabi sa kanya na si Mari ito ay magtatapos sa Sigma gang pagkatapos manalo sa digmaan at siya ang papalit bilang pinuno. Mukhang wala siyang pakialam, pero binanggit niya na may punto siya, hindi na raw niya ito kakailanganin pagka-graduate ni Mari ito. Nagtataka si Aladdin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Motaka, na sinasabi kay Maoro na kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Kaya't iniwan niya si Aladdin, na sinubukang sabihin sa kanya na lumayo sa Mononoke, ngunit ganap niyang hindi pinansin at pumayag siyang makipag-usap kay Motaka. Pinagmamasdan sila ni Aladdin. Nagtataka kung sinusubukan ni Motaka na nakawin si Maoro, at sinabi sa kanya ni Senya na wala siyang pagkakataon dahil mas magaling si Motaka kaysa sa kanya. Sinabi ni Motaka kay Maoro na may kakaiba sa labanan, na sinasabi sa kanya na kumbansihin si Mari ito na itigil ang digmaan, ngunit tumanggi siya at aalis na siya. Ipinaliwanag ni Motaka na maaaring mamatay si Mari ito, na magdulot sa kanya ng pag-aalala, ngunit sa palagay niya ay hindi siya makikinig sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag makisali. Ngunit pinigilan siya ni Motaka, sinabihan siyang hikayatin si Aladdin na kausapin si Mari ito, sa pag-aakalang makikinig siya kay Aladdin, ngunit naisip ni Maoro na imposible ito, at nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Giit ni Motaka, kaya sinubukan ni Maoro na sumigaw, ngunit tinapan niya ang bibig nito, at nalungkot si Aladdin, na iniisip na nagkakaroon sila ng intimate moment. Binanggit ni Motaka na gusto niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang nakatatandang kapatid, at napagtanto ni Maoro na mayroon silang pagkakatulad, kaya nagpasya siyang makinig sa kanya. Pagkatapos nito, nilapitan ni Maoro si Aladdin, sinabihan siyang kumbansihin si Mari ito na itigil ang digmaan. Siya ay nalilito, ngunit ginagamit niya ang kanyang alindog at agad siyang pumayag na gawin ito. Kaya't nilapitan ni Aladdin si Mari ito, ngunit siya ay natakot, hindi makapagsalita, at binigyan ni Mari ito si Aladdin ng pagkain habang binabanggit niya na ang kanyang gutom ay hindi nabubusog. Ang Mononoke ay handa na para sa digmaan at pumasok si Ken habang sinusubukan siyang pigilan ni Motaka, na sinasabing kakausapin ni Aladdin si Mari ito, ngunit nakapagdesisyon na siya, at sinabing oras na para ayusin ang alitan.
Umalis si Ken kasama ang mga tauhan niya. Ngunit nananatili si Motaka sa punong tanggapan, at nilapitan siya ni Zabo. Sinabi sa kanya na si Shindo ang umatake kay Ota. Sinisisi ni Zabo ang kanyang sarili sa lahat, ngunit pinasalamatan siya ni Motaka sa pagsasabi ng totoo, at nagpa siya siyang hanapin si Shindo. Samantala, naglalakad si Aladdin pauwi, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi niya nakumbinsi si Mari ito na itigil ang digmaan. Sinabi sa kanya ni Senya na mapupunta si Mahoro kay Motaka, at nabigla siya habang inaalala ang sandaling magkasama sila. Sinabihan siya ni Senya na kumalma. Itinulak siya palayo at bumagsak siya sa lupa nang makasalubong niya si Shindo, na masama ang tingin sa kanya, na nagsasabi sa kanya na lumayo sa daan. Nagalit siya, kaya sinubukan niyang umatake, ngunit pinigilan siya ni Shindo gamit ang kanyang latigo. Habang tinawag siya ni Senya na duwag dahil sa paggamit ng sandata, nagpa siya siyang sumanib kay Aladdin, at sa kanilang mga kapangyarihan na pinagsama, si Aladdin ay naniningil kay Shindo, na sinubukan siyang pigilan gamit ang kanyang latigo, ngunit tiniis ito ni Aladdin at buong lakas niyang sinuntok. Nagawa itong harangan ni Shindo, ngunit agad niyang sinundan. Hinaypan si Shindo, naisip ni Aladdin na tapos na, ngunit binanggit ni Shindo na naaalala niya ang sakit at siya ay bumangon, na naging sanhi ng pagkalito ni Aladdin. Ngunit napagtanto ni Senya na hindi nag-iisa si Shindo dahil mayroon din siyang genie na nagngangalang Ikiya. Pinutol namin ang mga batang lalaki nang habang gumagawa sila ng mga sandata para sa digmaan, nagpupumilit na tapusin ang kanilang gawain bago ang takdang oras. Ngunit biglang dumating si Motaka, sinabing may negosyo siya kay Shindo. Alam nilang taga Monadokai siya. Kaya sinubukan nilang salakayin siya, ngunit pinalayas niya sila, at nakita niya ang mga armas na ginawa nila, na pagtanto na naghahanda sila para sa digmaan. Pumasok si Shindo, na nagsasabing may espesyal na panauhin sila, at nagulat si Motaka nang makitang si Aladdin iyon, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Nagtataka si Shindo kung magkaibigan sila, ngunit itinanggi ito ni Aladdin, tinanong si Motaka kung ano ang ginagawa niya doon. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga batang lalaki nang ay nasa likod ng labanan, ngunit sinubukan ni Shindo na maglaro ng pipi, kaya nagpa siya siyang labanan siya. Sinubukan ni Aladdin na pigilan si Motaka, ngunit tumanggi siyang umatras at nagsimula silang mag-away. Iniiwasan niya ang latigo ni Shindo at sinubukang mag-counterattack, ngunit hinaranggan ito ni Shindo. Nagawa niyang mahuli si Motaka at napunta siya sa isang mapang wasak na pag-atake, na nagpatambo sa kanya. Binanggit ni Shindo na ang Monadokai ay dapat na mahina dahil si Motaka ay itinuturing na isa sa kanilang pinakamahusay na manlalaban, ngunit hindi siya kapareha para sa kanya, at kinilala ni Senya ang paglipat ni Shindo, na iniisip na dapat siya ay sumanib kay Ichiya. Si Motaka ay banihag, ngunit pumasok si Aladdin sa kanyang selda, iniisip kung ayos lang siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Aladdin doon, kaya sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Bumalik kami sa pakikipaglaban niya kay Shindo, habang sinisingil siya ni Aladdin, na nagsasabing gusto niyang swertehin ang mga babae. Ngunit pinigilan siya ni Shindo, tinawag siyang isang cherry boy at naging dahilan para magalit siya. Ngunit ipinaliwanag ni Shindo na walang masama doon, at dinala niya si Aladdin sa kanilang base, kung saan pinapanood niya ang mga batang babae na sumasayaw para sa kanya. Nag-enjoy siya sa sandali at tinanong nila siya tungkol sa Emperor, kaya sinimulan niyang kilalanin si Shindo bilang kanyang Panginoon. Bumalik sa selda, tumanggi si Aladdin na sabihin kay Motaka ang totoo dahil ito ay masyadong nakakahiya, kaya sinabi niya na siya ay may sariling mga dahilan. Nagtataka siya kung bakit gustong ihinto ni Motaka ang digmaan, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito itinuturing na isang tunay na laban dahil si Shindo ang nagtakda ng lahat. Hindi maintindihan ni Aladdin ang konsepto ng tunay na laban, kaya nagtaka si Motaka kung ano ang nangyari sa kanya dahil nag-training siya noon para maging honky person. Ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam sa mga honky na tao, at sa sandaling iyon, dumating si Shindo, na nagsasabing tila mayroon siyang espesyal na relasyon kay Motaka. Sinabi niya kay Aladdin na sumama sa kanya, kaya umalis siya sa selda, habang sinasabi sa kanya ni Motaka na palagi siyang naniniwala sa kanya. Sa isang flashback, nakita namin sina Aladdin at Motaka habang nilalapitan sila ng mga bully. Ipinaliwanag ni Motaka na nagsasanay sila para maging mahilig sa mga tao,
at kinukutsa siya ng mga maton dahil para siyang baliw. Sinabihan siya ni Aladdin na hayaan itong dumausdes. Ngunit tumanggi siyang umatras, at sinisingil niya sila. Ngunit binugbog nila siya habang nakamasid si Aladdin mula sa malayo, alam niyang hindi siya makakapareha sa kanila. Mababa ang tingin nila sa kanya dahil sa pag-abandona kay Motaka, na sinasabi sa kanya na siya na ang susunod, kaya nagsimula siyang tumakas. Sa kasalukuyan, ang Sigma Gang ay naghihintay sa Coliseum, at nakita nila ang Monotokai na papalapit. Pinapanood ni Mahoru si Mar ito, iniisip na aalis na siya sa gang pagkatapos niyang talunin si Ken, ngunit iniisip niya kung ano ang nangyari kina Aladdin at Motaka. Ipinakilala ni Shindo si Aladdin sa mga batang lalaki ng Nang, tinawag siyang kanilang espesyal na panauhin, habang binanggit niya na siya ay nasa Sigma Gang, ngunit hindi siya kabilang doon dahil si Mari ito ay isang freak. Sumasang-ayon ang lahat kay Shindo, sinasabing kinasusuklaman nila si Mari ito, at inanyayahan niya si Aladdin na sumama sa kanila, na sinasabi sa kanya na umalis sa Sigma. Nakaramdam siya ng tukso dahil sa mga babae, at ipinaliwanag ni Shindo ang kanilang moto, na walang katuturan, ngunit kinikilala pa rin siya ng lahat bilang kanilang emperador. Iniisip ni Aladdin na ito ay katawa-tawa, ngunit binanggit ni Shindo na ang huling busog ay magsisimula na at gusto niyang manalo sila sa laban, na sinasabing papatayin niya sila kung mabaigaw sila. Nagulat si Aladdin nang makita ang reaksyon ng mga tao dahil mukhang na-brainwash sila at nagsimula siyang makipag-usap kay Senya, ngunit napansin ito ni Shindo. Sinabi niya kay Aladdin na oras na para pumunta, sinabing makikialam sila habang naglalaban sina Sigma at Monotokai upang sila ang lalabas sa itaas. Si Motaka ay nasa kanyang selda pa, sinusubukang tawagan si Aladdin. Sino ang ganap na hindi pinapansin sa kanya? Iniisip niya kung ayaw na ba ni Aladdin na maging isang honky na tao, ngunit nakikita niya ang kanyang pagkakaibigan na bato, na iniisip na hindi susuko si Aladdin sa kanyang pangarap. Halos oras na para sa digmaan, at sinubukan ni Zabo na tawagan si Motaka, ngunit hindi siya sumasagot, kaya nagpa siya si Zabo na hanapin siya. Inalis ni Mor ito ang kanyang kamiseta, handang ayusin ang alitan, at kinunan siya ng litrato ni Maoro, sa pag-aakalang mukha siyang Diyos. Bumalik kami sa Aladdin habang tinanong siya ni Shindo tungkol kay Motaka dahil may binanggit siya tungkol sa mga honky na tao. Ipinaliwanag ni Aladdin na magkasama silang naglalaro noon at hindi pa nakaka-move on si Motaka sa nakaraan. Nagtataka si Shindo kung binisita ni Aladdin ang Honky Shrine, ngunit sinabihan siya ni Senya na tanggihan ito, kaya sinabi niya kay Shindo na hindi pa siya nakapunta doon. Nagustuhan siya ni Shindo, iniimbitahan siyang maging kanang kamay niya, ngunit naisip ni Aladdin na hindi siya bagay para sa papel. Sinabi sa kanya ni Shindo na magkakaroon siya ng kanyang sandali kasama ang mga babae. At natutokso siyang sumali, ngunit naaalala niya si Maoro, kaya hindi siya makapag-isip. Binanggit ni Shindo na crush niya ang ibang mga gang, na nagsasabing gusto niyang talunin si Ken, ngunit nagtataka si Aladdin kung bakit niya ito ginagawa. Sa isang flashback, nalaman namin na iniligtas ni Ken si Shindo mula sa isang grupo ng mga thug, kaya nagsimula siyang tumangala sa kanya, na gustong sumali sa Monotokai. Sinimulan ni Shindo ang kanyang pagsasanay, sinisikap na lumakas upang makasali siya sa gang, at isang araw ay nakita namin siyang nakikipaglaban sa kanyang senior. Mukhang nanalo siya, ngunit hinawakan ng bata ang kanyang binti at napagtanto niyang malapit na siyang matalo, kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang sandata. But it shatters upon impact as Ken interfere and everyone looked down on him dahil hindi siya lumalaban ng patas. Inaangkin niya na nanalo siya sa laban, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat at nauwi siya sa pagpapalayas mula sa Monodokai. Dahil dito, determinado siyang talunin si Ken at handa siyang patayin ang sino mang humahadlang sa kanya. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, sa tingin ni Shindo na si Aladdin ay katulad niya, ngunit binanggit niya na siya ay isang pacifist, kaya hindi siya handang pumatay ng mga tao para sa paghihiganti. Ngunit alam ni Shindo na gagawin niya ang lahat para makakuha ng mga babae, na sinasabi sa kanya na gusto nila ang malalakas na lalaki, kaya naging determinado siyang lumakas. Samantala, tinanggal ni Ken ang kanyang kamiseta, at lahat ay nagulat nang makita ang kanyang katawan dahil siya ay mukhang isang ganap na unit. Naisip ni Maoro na mamamatay na si Mari ito, kaya gusto niyang may gawin sina Aladdin at Motaka. Pumasok si Zabo sa bodega ng Nang Boys, at iniligtas niya si Motaka,
na nagsabi sa kanya na magmadali dahil papunta si Shindo sa Coliseum. Ang Nang Boys ay handa sa digmaan, ngunit iniisip ni Senya na sila ay kaawa-awa dahil umaasa sila sa kanilang mga sandata para lumaban. Hindi interesado si Aladdin sa digmaan, ngunit sinabihan siya ni Senya na huwag umatras dahil tataas ang kanilang merge rate kung sasali siya sa laban. Nagsimula siyang makaramdam ng sakit, kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo, ngunit pinigilan siya ni Shindo, sinabi sa kanya ang tungkol sa plano nilang kunin si Maoro. Alam ni Shindo na kapatid siya ni Mari ito, kaya gusto niyang gawing laruan nila ito, sa pag-aakalang gagawa siya ng magandang trepeo. Ngunit nagulat si Senya, nang magsimulang magising ang kapangyarihan ni Aladdin, at pinilit niya si Senya na sumanib sa kanya. Siya ay naghatid ng isang mapang wasak na suntok, pinatumba si Shindo, at si Senya ay nagtataka kung ano ang nangyari. Ngunit muli siyang nakaramdam ng sakit, kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo nang gumaling si Shindo, alam niyang kasama niya si Senya. Bumalik sa Coliseum, magsisimula na ang digmaan. Ngunit dumating si Matoka, sinasabi sa lahat na si Shindo ang may pananagutan sa gulo. Inamin ni Zabo na ninakaw ni Shindo ang kanyang armband, ngunit walang nagmamalasakit dahil lahat sila ay naninira para sa isang away. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ang Nang Boys na hinahabol si Aladdin, at si Matoka ay masaya na makita siya, ngunit si Shindo ay nabalisa dahil hindi pa nagsisimula ang laban. Nataranta ang lahat, nagtataka kung bakit kasali ang mga batang lalaki, at nakiusap si Matoka kay Ken na itigil ang digmaan, ngunit hindi siya nakinig. Dahil napagpasyahan na niyang lumaban, si Marito ang nagsumbong kay Ken, at magsisimula na sila ng digmaan nang mapagtanto ni Matoka na wala siyang magagawa para pigilan sila. Nagsimulang tumakbo si Aladdin palayo dahil ayaw niyang makisali, ngunit bumagsak siya sa lupa at napagtanto niya na ang mga Nang Boys ay nanunood ng pag-aaway ni Ken at Marito, at ito ay hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Habang nagsisimulang mag-away ang lahat, nakikita namin si Otto na pinapanood sila mula sa malayo at sa isang flashback. Nakikita namin sina Marito at Ata noong una silang pumasok sa academy. Kinikilala sila ng lahat bilang ang mga hari ng Diyos, ang mga mag-aaral na nang ibabaw sa lungsod ng Hanki noong sila ay nasa gitnang paaralan. Naisip ni Ata na sumali sa isa sa mga nangungunang gang sa akademya, ngunit hindi interesado si Marito, at sinubukan ng isang miyembro ng Aika Union na takutin si Ata. Sinusubukang ipakita sa kanya kung sino ang amo. Ngunit sinuntok siya ni Ata, at dinaanan siya ni Marito, habang napapansin ni Ata na tila nasusunog si Marito pagkatapos nilang maging nangungunang aso sa middle school. Nais ni Ota na makahanap ng isang tao na muling magpapasindi ng kanyang apoy, at ang isa pang miyembro ng Unyon ng Aika ay lumapit kay Ota, inanyayahan silang sumali sa Unyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin sina Marito at Ota na naglalakad sa paligid ng campus, at nakita nila ang pinuno ng Unyon, si Shiba, habang hinahamon niya si Ken na makipag-away. Ngunit madali siyang inilabas ni Ken, at nagdiwang ang Monadokai, sa pag-aakalang tapos na ang Unyon. Ngunit biglang sumingit si Marito, sinusubukang atakihin si Ken. Nagagawa niyang ipagtanggol ang sarili niya. Itinulak si Marito pabalik at siya ay nasa sabik, napagtanto na si Ken ay isang karapat-dapat na kalaban, ngunit siya ay biglang lumayo, kaya nagtataka si Marito kung bakit ayaw niyang lumaban. Sa pagkatalo ni Shiba, walang pinuno ang Unyon, kaya nakiusap ang mga miyembro kay Marito na pumalit, ngunit wala siyang pakialam, tinanong sila kung bakit ayaw siyang kalabanan ni Ken. Kaya't sinabi nila sa kanya na hindi interesado si Ken sa pakikipaglaban sa mga tao ng walang conviction, sinasabing lalabanan niya si Marito kung siya ang magiging pinuno ng Unyon, ngunit hindi pa rin siya interesado. Sa punong tanggapan ng Monotokai, nakita namin si Ota na papalapit kay Ken, hinahamon siyang makipag-away, habang sinasabi ni Ota na siya ang bagong pinuno ng Unyon. Narinig ito ng lahat, at pinapanood nila ang laban, habang sinasalakay ni Ota si Ken na may isang mapang wasak na suntok. Ngunit natiis niya ito, at madali niyang natalo si Ota. Aalis na sana siya, ngunit nilapitan ni Marito si Ota, na nagsabi sa kanya na siya lang ang pag-asa nila. Napagtanto niya na si Ota ang nagplano ng lahat, para magkaroon siya ng laban na gusto niya noon pa man. At binanggit niya na ang tanging iniisip niya ay excitement habang sinusubukan niyang atakihin si Ken. Sinubukan ni Ken na pigilan siya, ngunit nagtagumpay si Marito na madaig siya,
na nagdulot ng isang malakas na sipa. Nagulat ang lahat nang makita ito, at natuwa si Ken, kaya nagsimula silang magpalitan ng suntok at nauwi sa draw ang laban. Ngunit masaya si Anna na sa wakas ay bumalik na si Mari ito sa dati niyang pagkatao. Sa pagkakaroon ng natagpuan ang kanyang kapareha, tumanggi si Ken na magtapos ng high school dahil hinihintay niya si Mari ito na talunin siya pabalik sa kasalukuyan. Patuloy na nag-aaway sina Ken at Mari ito habang pinagmamasdan sila ni Mahoro, ngunit siya ay kinakabahan, sa pag-aakalang si Mari ito ay may problema. Sinabihan siya ni Aladdin na mag-ingat, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang laban, kaya sinubukan niyang kausapin sila, ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Pareho silang umaatake gamit ang lahat ng mayroon sila, at nagagawa nilang tamaan ang isa't isa, nagpakawala ng shockwave at nabasag ang lupa sa ilalim nila. Nagulat ang lahat nang makita ito, ngunit napagtanto nilang walang malay sina Mar ito at Ken. Sinuri ni Maoro si Mar ito, at iniisip ni Aladdin kung dapat silang tumawag ng ambulansya, ngunit sinabi niya sa kanya na tapos na siya sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Dumating si Shindo, inutusan ang mga batang lalaki nang umatake, at napagtanto ng lahat na sila ang nasa likod ng gulo, naghahanda na kunin sila. Nasa sabik si Senya dahil gusto niyang kalabanan si Ikiya, sinabihan si Aladdin na dapat silang sumali, ngunit nagsimula siyang maglakad palayo, sinabing walang mahalaga ngayong tinanggihan siya ni Maoro. Sinabi sa kanya ni Senya na ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay, tinanong siya kung iiwan niya sila, ngunit wala siyang pakialam, sinabi na hindi niya sila kaibigan. Dismayado si Senya sa kanya, ngunit nang aalis na siya, hamarang si Shindo, tinanong siya tungkol kay Senya. Nagulat siya sa narinig niya, nagtataka kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya, at sinimulan niyang salakayin si Aladdin, pinatumba siya. Sinabihan siya ni Shindo na sumanib kay Senya kung ayaw niyang mamatay, at sinabi sa kanya ni Senya na dapat nilang gawin ito, dahil papatayin siya ni Shindo. Pero sa tingin niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay dahil tinanggihan siya ni Maoro. Napagtanto ni Mataka na siya ay nasa problema, kaya siya ay nagambala at isang batang lalaki ang tumama sa kanyang binti, na naging dahilan upang siya ay masugatan habang nilalapitan siya ng mga batang lalaki, naghahanda na ilabas siya. Ipinagpatuloy ni Shindo ang kanyang pagkatalo, iniisip na mali si Ikiya tungkol kay Aladdin dahil siya ay mahina. Napagtanto ni Shindo na natatalo ang kanyang mga tauhan, kaya nagpa siyang sumali sa laban. Inihayag na pinlano niya ang lahat habang pinasasalamatan niya ang lahat sa pagsira sa isa't isa. Kaya't sila ay nabalisa at sinubukan siya ni Santi na atakihin, ngunit siya ay humatol, at pinatumba si Santi. Sumakay si Zabo, ngunit naiwasan ni Shindo ang kanyang mga pag-atake at madaling inilabas siya. Hinahamon niya ang lahat na makipagtulungan sa kanya at inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang latigo, ngunit nagawa ni Jabo na isara ang distansya, sinusubukang mapunta ang isang headbutt, ngunit sinaktan ni Shindo ang kanyang ulo. Madali niyang natatalo ang lahat, ngunit nagawa ni Mataka na mapunta ang isang malakas na sipa, na nabali ang kanyang leeg. Ngunit bumalik ito sa pwesto at sinimulan niyang salakayin si Mataka. Nakita ito ni Aladdin, at naalala niya ang sandaling inatake si Motaka ng mga bully habang tinanong siya ni Senya kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang kaibigan, ngunit hindi siya tumugon, at nadismaya si Senya dahil gusto niyang talunin si Ichiya. Sinapak ni Shindo ang isang mapang wasak na sipa, pinatumba si Motaka, at sinubukan niyang lumaban, ngunit bigla siyang bumagsak. Napagtanto ni Shindo na siya ang huling lalaking nakatayo, at iniisip niyang pahirapan ang lahat, ngunit nilapitan siya ni Maoro, sinabihan siyang magwala. Kaya't inatake niya siya, at nakita ito ni Aladdin, napagtanto na siya ay nasa problema. Sinabi niya sa kanya na tumakbo, ngunit tumanggi siyang umatras, sinabing hindi siya natatakot kay Shindo. Tinawag niya itong walang tao, dahilan para magalit siya, at tatapusin na niya ang buhay nito, ngunit nagulat ang lahat nang pigilan siya ni Aladdin. Sinabi niya kay Aladdin na sumuko, naglulunsad ng isang kombinasyon ng mga pag-atake, ngunit ganap niya itong tinitiis. Kaya inatake siya ni Shindo sa lahat ng mayroon siya, ngunit hindi umaatres si Aladdin at napagtanto ni Senya na ang kanilang merge rate ay wala sa mga chart. Naghagis ng suntok si Aladdin, ngunit nagawa itong iwasan ni Shindo at sinubukan niyang mag-counterattack.
Ngunit hinarang ito ni Aladdin at nagsimulang magsaya ang lahat para sa kanya habang nagawa niyang talunin si Shindo. Naiwan siyang nakabukaka at sinuntok siya ni Aladdin ng buong lakas, na tinatangay ng hangin. Sinusubukan niyang bumangon, ngunit pagod na siya. At ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay ni Aladdin. Nagulat si Senya dahil hindi niya inaasahan na mananalo si Aladdin sa laban, alam niyang sinapian ni Ikiya si Shindo. Nilapitan ni Aladdin si Maoro, tinanong siya kung okay lang siya, ngunit hindi siya tumugon, at lahat ay kumapit sa kanya, na iniisip na siya ay kamangha-mangha. Nakita namin na nagkamalay si Namar ito at Ken, at sinabi ni Motaka kay Aladdin na palagi siyang naniniwala sa kanya, ngunit walang pakialam si Aladdin, at nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit napagtanto niya na si Motaka ay nasugatan, kaya't tinulungan niya ito, sinabi sa kanya na oras na para umuwi. Bumalik si Aladdin sa kanyang ina, na napagtanto na siya ay nasa kaayla hilakbot na anyo, kaya't iniisip niya kung nakipag-away siya, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman. Siya ay naliligo, tulad ng binanggit ni Senya na siya ay mali tungkol kay Aladdin dahil napatunayan niya ang kanyang sarili na isang mahusay na manlalaban. Ngunit binanggit niya na siya lamang ang nagmamalasakit kay Maoro, nagtataka kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya. Sinabi ni Sanya na hindi niya alam, at si Aladdin ay nakakaramdam ng matinding sakit, habang iniisip ni Sanya si Ikiya, na pagtanto na sa wakas ay dumating na ang oras. Bumalik kami sa Mari ito habang siya ay nasa Aika Union pa, habang binabanggit niya na gusto niyang talunin si Ken. Ayaw niyang maging pinuno ng Union, dahil sa tingin niya ay kakilakilabot ang pangalan, kaya naisipan niyang palitan ang pangalan sa Sigma, at sa tingin ng mga miyembro ay magandang ideya ito. Nakikita namin si Aladdin na naglalakad sa paligid ng campus, habang sinasabi sa kanya ni Sanya na sa wakas ay nagising na niya ang kanyang panloob na hangki sa tingin niya ay karapat-dapat siyang maging kahalili ni Mari ito, kaya't mahuhulog ang loob ni Mahoru sa kanya, ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, napagtanto niyang wala siya roon. Biglang lumapit si Sagi sa kanya, sinabing siya ay isang kamangha-manghang manlalaban, at lumitaw si Motaka, na sinasabi sa kanya na si Mahoru ay nasa ospital na nagbabantay kay Mari ito. Nang marinig ito, nagmamadali siyang lumapit sa kanya, at sumama si Motaka sa kanya habang isiniwalat niya na si Mitsu ay nasa juvenile detention dahil sinaktan niya ang isang pulis na pinipilit ang kanyang mga kaibigan na magbenta ng droga. Naalala ni Motaka na gusto siya ni Mitsu na maging honky person, at ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap. Binanggit niya na ang Mitsu ay ilalabas sa susunod na linggo, at masaya si Aladdin na marinig ito. Sa ospital, nakita namin si Mahoru na nag-aalaga kay Mari ito at bibigyan niya ito ng pagkain, ngunit nakita namin na mukhang nakakadiri ito. Papakainin na sana siya nito pero ayaw niyang kainin kaya hinawakan niya ang braso nito dahilan para matarante siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Aladdin sa silid, ngunit nagalit si Mahoru, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Binati siya ni Mar ito, sinabing gusto niyang umalis sa ospital, ngunit sinabi ni Maoro kay Aladdin na umalis, dahil hindi siya bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit sinabihan siya ni Mar ito na umalis, at tumakas siya, kaya hinabol siya ni Aladdin. Pinigilan niya ito, sinasabing wala siyang kwentang tao, at lumayo siya, ngunit naguguluhan siya, iniisip na gusto niya siya. Binati siya ni Mar ito sa kanyang pagkapanalo laban kay Shindo, inimbitahan siyang magkaroon ng group date, at agad siyang pumayag na sumali. Sinabi ni Tatsudo kay Aladdin ang tungkol sa kaganapan, at napagtanto niya na ang Mononoke ay sasali sa Sigma, kaya siya ay nabalisa, sa pag-aakalang si Motaka ay sisirain ang kanyang sandali kasama si Maoro. Sinabi sa kanya ni Tatsudo na narinig ng lahat ang tungkol sa kanyang kamakailang tagumpay, kaya siya ay magiging tanyag, na sinasabi sa kanya na magkakaroon sila ng kaganapan sa beach, kung saan si Maoro ay magsusuot ng swimsuit, kaya siya ay nasa sabik. Pumunta kami sa bahay ni Motaka, kung saan nakikita namin ang pagsasanay ng Sagi, na sinasabing inspirasyon siya ni Aladdin. Binanggit ni Motaka na siya ay tulad ng isang honky na tao at ang lahat ay naghahanap ng inaabangan ang panahon na ang group date, ngunit Zabo ay wala sa mood, sinabi niya pakiramdam tulad siya ay may utang na loob Aladdin. Nakita namin si Aladdin na nagbaluktot ng kanyang mga kalamnan, na iniisip na siya ay magiging maswerte bukas, ngunit sinabi sa kanya ni Senya na wala siyang anumang muscularity, at ang kanyang ina ay nagkomento na ang kanyang braso ay mukhang cute. Nang gabing iyon,
Sinabi ni Aladdin kay Senya na para siyang tunay na lalaki, at inamin ni Senya na humanga siya sa kakayahan ni Aladdin sa pakikipaglaban. Nagpasya siyang sumali sa date ng grupo, sa pag-aakalang magsasaya siya at mag-e-enjoy sa moment nila ni Maoro. Kinabukasan, nagtungo si Aladdin sa dalampasigan at nakakita siya ng isang tolda, kaya nagpasya siyang pumasok dito. Napagtanto niya na magkakaroon sila ng isang group combat date, at inanunsyo ni Tatsudo na magsisimula na ang event, kaya nasa sabik ang lahat. Para sa unang laban, lumalaban si Anna laban kay Ken at nagsimula silang mag-grappling sa isa't isa, ngunit nagawa ni Anna na maka-score ng takedown. Ngunit bumangon muli si Ken at sinisingil niya si Anna. Itinulak siya laban sa mga lubad, naisip ni Tatsudo na tapos na siya, ngunit biglang huminto si Ken sa paggalaw, kaya tiningnan siya ni Tatsudo at napagtanto niyang bali na ang likod ni Ken. Inanunsyo si Ada bilang panalo sa laban, ngunit bigla siyang nag-collapse at tumawag sila ng doktor dahil ang parehong manlalaban ay nasa kakilakilabot na hugis. Nilapitan ni Zabo si Aladdin, sinasabing inaabangan niya ang kanilang laban, at napagtanto ni Aladdin na isa siya sa mga manlalaban, kaya nalungkot siya nang malaman niyang hindi niya makikita si Maoro na naka-swimsuit. Pinilit ni Sagi ang kanyang kalaban na sumuko, na nagpapahintulot sa kanya na masigurado ang tagumpay, ngunit si Marito ay pumasok sa ring, tinatangay siya. Si Marito ang idineklara bilang panalo, at kinunan siya ng litrato ni Maoro, sa pag-aakalang para siyang Diyos. Nagugutom siya, kaya nag-alok si Aladdin na kumuha ng pagkain para sa kanya. Samantala, nakikita namin ang mga batang lalaki na naghahanda ng pagkain para sa lahat, at si Shindo ay hindi natuwa, humihingi ng payo kay Inkiya, ngunit sinabi niya kay Shindo na tiisin ito. Nagulat si Aladdin nang makita siya, tinanong siya kung bakit alam niya ang tungkol kay Senya, ngunit tumanggi siyang sumagot, at hinayla ni Senya si Aladdin. Nakikita namin si Motaka na lumalaban, at nagawa niyang makuha ang tagumpay, pinahanga ang lahat, dahil naalis na niya ang 7 manlalaban. Naghahanda si Zalbo na lumaban, ngunit agad siyang natalo, at nakita namin si Marito na dinurog ang kanyang mga kalaban. Napagtanto ni Aladdin na si Motaka na lamang ang natitira sa Mononoke, sa pag-aakalang hindi niya kailangang lumaban. Ngunit sinabihan siya ni Marito na maging kapareha ni Motaka, na nagsasabing magkakaroon sila ng tag team match para sa huling round. Tutol dito si Aladdin, ngunit walang pakialam si Motaka, kaya nawalan ng pag-asa si Aladdin, na sinabihan si Senya na sumanib sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Senya na dapat siyang umasa sa kanyang sariling lakas, at inaasahan ni Motaka ang laban. Si Tatsudo ay sisimulan na ang laban, at sinabihan ni Aladdin si Motaka na manguna, ngunit hindi niya planong tulungan si Motaka kung siya ay malagay sa gulo. Nagsimula siyang makipagbuno kay Jabba, at napaatras siya, habang sinimulan siyang bugbugin ni Jabba. Ngunit lumalaban siya, at mukhang pare-pareho ang mga ito. Nag-cheer si Aladdin para sa kanya, ngunit nakita niya si Maoro na sinasabihan si Mari ito na mag-tag-in, kaya nagpasya siyang lumaban, na gustong ipakita sa kanya kung saan siya gawa. Akmang bugbugin siya ni Jabba, ngunit gusto siyang labanan ni Mari ito. Ipinaliwanag ni Jabba na hindi niya kailangan ng tulong, ngunit iginiit ni Mari ito, at natakot si Jabba, kaya hinayaan niyang lumaban si Mari ito. Ngunit si Aladdin ay natatakot, kaya't nagpanggap siya na siya ay may pulikat sa paa, sinabihan si Motaka na labanan si Mari ito. Sinimulan siyang bugbugin ni Mari ito, ngunit tumanggi siyang sumuko at sinubukan niyang gumanti. Ngunit nahuli siya sa isang hakbang sa pagsusumit habang tinanong ni Mari ito si Aladdin kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang kaibigan. Gusto niyang sumuko si Motaka, sa pag-aakalang walang kwenta ang laban, ngunit nagawa niyang makawala at nakarating siya ng counterattack. Lahat ay humanga sa kanyang pasya. Dahil bilang balikat ang kanyang inaaway at dumudugo ang ilong ni Marito na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na masasaktan siya. Ngunit siya ay naging seryoso, inilunsad ang Motaka sa ere at naghahanda na tapusin siya. Ngunit binanggit ni Aladdin ang paboritong pagkain ni Marito, dahilan upang siya ay magambala, at siya ay bumagsak sa lupa. Bigla niyang sinimulan ang pag-atake kay Aladdin, kaya sinubukan siya ni Tatsudo na pigilan, ngunit siya ay natamba. Si Marito ay nagsimulang maghanap ng kanyang paboritong pagkain, sinisipa si Aladdin, at sinubukan siyang pigilan ni Motaka, ngunit nakaharang si Jabba. Si Marito ay kumapit kay Aladdin,
iniisip kung nasaan ang paborito niyang pagkain, at sinubukan ni Jabo na mag-headbutt, ngunit hinampas siya ni Matoka sa lupa, na natambo siya. Sinalakay ni Matoka si Marito, ngunit nagngangalit siya, itinapon si Aladdin, at napunta siya sa Jabba, napin siya ng hindi sinasadya, at nauwi si Aladdin na nanalo sa laban. Ang lahat ay nagdiwang, sa pag-aakalang ang laban ay kamangha-mangha, ngunit si Marito ay nadismaya, at sa wakas ay sinira niya ang tolda. Pagkatapos ng kaganapan, sinabi ni Matoka kay Aladdin na masaya siya, ngunit ayaw ni Aladdin na gawin itong muli. Sinabi sa kanya ni Matoka na lumalaban siya tulad ng isang hongki na tao habang ang isang kamelyo ay dumaan sa kanila, at nakita niya si Maoro na nakasakay dito, kaya hinabol niya ito. Pero nakikita namin na pinapanood sila ni Shindo kasama si Ikiya, at mukhang may iniisip sila sa isang flashback. Nakita namin si Matoka na bumisita sa shrine kasama si Mitsu, na nagsabi sa kanya na ang isang hongki na tao ay hindi kailanman tumatakas mula sa labanan. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya, kaya tinanong niya si Mitsu tungkol dito, ngunit wala siyang nakita. Sinabi kay Matoka na nakakaapekto lamang ito sa mga mahinang puso ng mga tao. Sa kasalukuyan, inaasahan ni Matoka na makita ang kanyang kapatid, alam na malapit na siyang makalaya mula sa detensyon ng kabataan. Nakikita namin si Mahoro na tumitingin sa mga larawan ni Marito nang lapitan siya ni Aladdin, ngunit ayaw niya itong kausapin. Sa palagay niya ay masama ang loob niya dahil nakipag-away siya kay Marito, na sinasabing napilitan siyang gawin ito, ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat na siyang maging kahalili ni Marito, kaya sinubukan niya itong yayain. Ngunit iniwan siya ni Mahoro, at dumating si Matoka, na nagsasabing dapat silang kumain ng magkasama, ngunit iniisip ni Aladdin na sinira niya ang sandali. Sinabi niya kay Aladdin na nagpaplano siya ng isang welcome home party para kay Mitsu. Tinanong si Aladdin kung magagawa nila ito sa kanyang restaurant dahil gusto ni Mitsu ang Chinese food, at pumayag si Aladdin dito. Kaya sinabi ni Matoka sa kanyang barkada ang tungkol sa party, at inaabangan nilang lahat ito. Si Aladdin ay naglalakad pa uwi, at si Sanya ay nasa sabik na makita si Mitsu, iniisip na siya ay isang mahusay na manlalaban. Ibinunyag ni Aladdin na mas malakas daw siya kaysa kay Ken, kaya gusto ni Sanya na labanan siya, at sinabing si Aladdin ay dapat sumanib sa kanya muli. Ngunit nagtataka si Aladdin kung bakit gusto ni Sanya na patuloy na sumanib sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Sanya na gusto niyang bumuo ng isang pamilya kasama si Aladdin, ngunit tumanggi siya, na iniisip. Nakakaiba si Sanya. Samantala, naglilinis ng dambana si Matoka nang makita niyang sinasalakay ng mga nangboy si Shindo dahil pinahirapan niya sila. Ngunit sinabihan sila ni Matoka na huminto, na nagbabantang bubugbugin sila. Kaya lumayo sila at tiningnan niya si Shindo, tinanong kung okay lang siya. Pinasasalamatan niya si Matoka sa pagtulong sa kanya, at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, sinabing tinulungan siya ni Aladdin na matanto ang kanyang mga pagkakamali. Habang binanggit niya na si Aladdin ay lumaban na parang honky person, ipinahayag niya na gusto rin niyang maging honky person. Ngunit sumuko siya sa kanyang pangarap, at napagtanto ni Matoka na hindi sila gaanong naiiba, na sinasabing dati siyang nagsasanay kasama si Aladdin, ngunit wala siya kahit saan malapit sa antas ni Aladdin. Napag-alaman ni Shindo na kakaiba ito, sinabing alam niya kung paano lumakas si Aladdin, at binanggit niya na ang templo ay nagtataglay ng isang lihim, ngunit nagpa siya siyang huwag sabihin kay Matoka, na sinasabing mas mabuting hindi niya alam. Umalis si Shindo sa templo, ngunit nalaman namin na sinusunod niya ang utos ni Akya, na nangakong tutulungan siyang maghayganti. Nang gabing iyon, nakita namin sina Matoka at Aladdin sa restaurant. Paghahanda para sa party habang inihayag ng ina ni Aladdin na nasa sabik siyang makita si Mitsu, iniisip kung ilang taon na siya. Kaya't isiniwalat ni Matoka na siya ay 21 taong gulang at sa tingin niya ay nasa perpektong edad na siya, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na bumalik sa trabaho. Tinulungan ni Matoka si Aladdin na maghanda ng pagkain, ngunit patuloy siyang nanggugulo dahil hindi niya alam kung paano gumawa ng gyoza. Kaya't tinuruan siya ni Aladdin kung paano ito gawin, ngunit hindi pa rin niya ito nakuha, at sinabihan siya ni Aladdin na linisin ang kanyang kalat. Naalala ni Matoka na nagluluto siya noon kasama si Mitsu. Ngunit sa huli ay sinunog nila ang pagkain. Kaya't sinabi sa kanya ni Aladdin na dapat niyang turuan si Mitsu kung paano magluto. Tinanong siya kung sila ay maninirahan ng magkasama, at kinumpirma niya ito,
sinabing uupa sila ng isang apartment. Kinabukasan, nakita namin si Matoka na naghahanda na sunduin si Mitsu, at ang lahat ay tumungo sa restaurant, inaabangan ang kanyang pagbabalik. Ngunit nang makarating si Matoka sa pasilidad ng detention, isang lalaki ang lumapit sa kanya, sinabi sa kanya na si Mitsu ay nakaranas ng isang nakamamatay na pinsala at maaaring hindi na siya mabuhay upang makita ang isa pang araw. Nawala si Matoka, at nagsimulang hanapin siya ng mga kaibigan niya, nagtataka kung bakit hindi siya pumunta sa party. Tumungo si Zabo sa bahay ni Matoka, kung saan sinabi sa kanya ng isang babae ang nangyari, sinabing hindi pa umuuwi si Matoka, kaya nagpa siya siyang ipagpatuloy ang paghahanap, iniisip kung saan ginugugol ni Matoka ang kanyang libreng oras. Bumalik si Aladdin sa kanyang silid-aralan, sinusubukang kausapin si Maoro, ngunit tuluyan niya itong hindi pinapansin, at nilapitan siya ni Zabo, sinabing kailangan nilang mag-usap, ngunit tumanggi siyang iwan si Maoro, kaya hinayla siya ni Sagi palayo. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa balita, na nagsasabing si Mitsu ay nasaksak sa pasilidad ng detention, at hindi sila sigurado kung makakarating siya. Tinanong nila si Aladdin kung alam niya kung nasaan si Matoka, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang ideya, sinabing mas kilala nila si Matoka kaysa sa kanya. Kaya't nagalit si Zabo, na sinasabi na siya ay dapat na maging kaibigan ni Matoka, ngunit tinanggihan niya ito, kaya iniwan siya ni Zabo, na iniisip na wala siyang silbi. Pumunta si Aladdin sa rooftop. Sinusubukang hanapin si Mooro, ngunit wala na siya, at binuksan niya ang kanyang lunchbox, na pagtantong puno ito ng Jose na ginawa ni Matoka. Nakita namin si Matoka na nagmumap nang mapansin niya ang A-commotion at may nakita siyang maitim na figure na papalapit sa kanya, dahilan para matarante siya. Kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit siya ay napagod at naabutan siya ng madilim na figure. Tumungo si Matoka sa restaurant kung saan nakita niya ang ina ni Aladdin, na nagtanong sa kanya kung okay lang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hinahanap niya si Aladdin. Kaya pinayagan niya itong pumasok sa bahay. Binisita niya si Aladdin sa kanyang silid, na pagtanto na natutulog siya, at nakita ni Matoka ang bala sa kanyang ulo habang naaalala niya na sinabi sa kanya ni Shindo na may sikreto si Aladdin. Kaya hinawakan niya ang bala, dahilan upang lumitaw si Senya, at si Matoka ay tumakbo palayo, nagtatago sa isang eskinita kung saan niya nakilala si Shindo, na nagsabi sa kanya na si Senya ang dahilan kung bakit lumakas si Aladdin. Tumanggi si Matoka na paniwalaan ito, na nagsasabing si Aladdin ay isang mahusay na manlalaban, ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na nakita niya ito ng kanyang sariling mga mata, na sinasabing niloloko siya ni Aladdin. Sinabi ni Senya kay Aladdin ang tungkol kay Matoka, kaya nagsimulang hanapin siya ni Aladdin, at nakita niya si Matoka sa templo, tinanong siya kung okay lang siya. Ngunit tinanong niya si Aladdin kung ang kanyang lakas ay totoo, na inihayag na nakita niya si Senya, at tinawag siya ni Matoka na pinakamalakas na manlalaban sa paaralan. Ngunit ipinaalala niya kay Matoka ang tungkol sa mga nananakot, at naalala ni Matoka na siya ay masyadong mahina upang talunin sila. Iniisip na ito ang dahilan kung bakit nagsimulang hindi siya pinansin ni Aladdin, kaya sinubukan niyang magpakatatag. Sa palagay niya ay iniligtas siya ni Aladdin mula sa mga maton, ngunit itinanggi niya ito, at sinabing iniwan niya siya nang siya ay nawalan ng malay. Tumanggi si Matoka na paniwalaan ito, iniisip na nagsisinungaling si Aladdin, ngunit sinabi niya na ito ang katotohanan, na nagpapakita na wala siyang kapangyarihan kung wala si Senya. Nagtataka si Matoka kung sumuko na ba siya sa kanyang mga pangarap, kaya sinabi niya kay Matoka na hindi na siya interesadong maging honky na tao, at lumayo siya. Pumasok si Shindo sa templo at nakita niya si Matoka sa sulok, kaya kumuha siya ng baril, dahilan para matarante si Matoka. Ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na walang dapat ikatakot dahil malapit nang matapos ang kanyang pagdurusa. Tinulungan niya si Matoka na hawakan ang baril, sinabihan siyang puntiryahin ang madilim na figure, at hinailan niya ang gatilyo, ngunit tumalbog ang bala, tumama sa kanyang dibdib at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Ilang saglit pa ay nagkamalay na siya, ngunit napagtanto niya na ang bala ay tumama sa kanyang dibdib, at hinawakan niya ito, na naging sanhi ng isang misteryosong enerhiya na pumaligid sa kanya nang biglang lumitaw si Ikiya. Nalaman namin na pinagtaksilan ni Ikiya si Shindo dahil hindi siya dapat lumipat sa Matoka, ngunit ipinaliwanag niya na palagi niyang pipiliin ang pinakamalakas na host, na nagsasabing si Matoka ay may napakalaking potensyal.
Nagalit si Shindo, napagtanto na nagsinungaling si Ikiya sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Ikiya na magpasalamat dahil maaari niyang sakupin ang kanyang katawan. Sinubukan ni Shindo na barilin ang sarili, gustong mabawi si Ikiya, ngunit hindi pumutok ang baril at naisip ni Ikiya na wala siyang silbi. Pinutol namin ang mga batang lalaki nang habang nagsisimula silang magsaya sa kanilang sarili, napagtanto na mas maganda ang buhay kapag wala si Shindo, ngunit narinig niya ito, kaya nagpasya siyang iwan sila. Nagtatrabaho si Aladdin sa restaurant habang sinasabi sa kanya ni Sanya na dapat ay mas mabait siya kay Matoka, ngunit sa palagay niya ay tama ang ginawa niya, sinabing nakakainis si Matoka. Kaya't sinaktan siya ni Senya, ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat. Iniisip ang tungkol sa paghampas sa kanya muli, ngunit nag-ambala sila ng ina ni Aladdin. Pinutol namin si Shindo habang sinisira niya ang lahat sa shrine, na sinasabing hindi niya mapapatawad si Achiya. Ngunit nakakita siya ng isang flyer tungkol sa mga Honki na tao, at natuklasan niya ang isang lihim tungkol sa kanila. Nakikita namin si Mahoru sa kwarto ni Mari ito, kung saan nagkunwaring may kasama siyang tea party, ngunit narinig niya itong papalapit, kaya nagtago siya sa ilalim ng kama. Dumating siya kasama si Ara, na nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Mitsu, at hindi siya natutuwa na marinig ito, sa pag-aakalang si Mitsu ay hindi dapat bumaba ng ganoon kadali dahil siya ay sinasabing mas malakas kaysa kay Ken. Sa tingin ni Ana, si Matoka ay nalulumbay, sinabi kay Mari ito na siya ang kapatid ni Mitsu, at nagulat ang magkapatid na marinig ito. Hinanap ni Mari ito ang kanyang silid. Iniisip kong nakikinig si Mahoru, ngunit hindi niya ito nakita, at sinabi sa kanya ni Ana ang tungkol kay Matoka, sinabing hindi siya pumapasok sa paaralan. Pumasok si Matoka sa dambana, kung saan ipinatawag niya si Ikiya. Ngunit nalaman namin na ang madilim na figure ay sumusunod pa rin sa kanya. Napagtanto ni Ikiya na mahina ang kanyang puso, sinasabi sa kanya na ito ay dahil kay Aladdin at pinayuhan si Matoka na alisin siya. Ngunit sa tingin ni Motaka ay nagsisinungaling si Ikiya, na sinasabing nagsasanay siya upang lumakas dahil iniwan siya ni Aladdin, ngunit ang madilim na figure ay hindi nawala. Sinabi sa kanya ni Ikiya na hindi niya hinahabol ang tunay na lakas dahil hindi niya pinupuntirya ang tuktok, at naalala niya kung paano siya natalo kay Ken, na pagtantong hindi siya sapat, ngunit inanyayahan siya ng Monadokay na sumali sa kanila. Masaya siya na tinanggap siya ng mga ito sa grupo. Ngunit sinabi sa kanya ni Ikiya na pinapahina siya ng kanyang mga kaibigan, na sinasabing dapat niyang talikuran ang mga ito kung gusto niyang maging isang honky person. Ipinaliwanag ni Ikiya na si Aladdin ang pinagmumulan ng kanyang kahinaan, na sinasabing hindi siya kailanman magiging isang honky person maliban kung matatalo niya si Aladdin. Iniisip ni Aladdin si Maoro, iniisip kung gusto niyang lumabas kasama niya. Nilapitan siya ni Maoro, na naging sanhi ng labis na kagalakan, at nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Ngunit tinanong niya siya tungkol kay Matoka, alam niyang depressed siya dahil sa nangyari kay Mitsu. Ibinunyag niya na nararamdaman niya ang kanyang sakit, at nagulat si Aladdin nang marinig ito, tinanong siya kung gusto niya si Matoka at sinabihan siyang huwag isipin ang kanyang mga problema. Ngunit tinanong niya si Aladdin kung naisip na ba niya ang damdamin ni Matoka, sa pag-aakalang isa siyang kasuklam-suklam na tao, kaya ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, si Aladdin ay nalulumbay, iniisip na gusto ni Mahoru si Matoka. Ngunit biglang lumapit si Shindo sa kanya, kaya tinanong niya si Shindo kung paano niya nalaman ang tungkol kay Senya. Ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na malalaman niya ito, at nag-iwan siya ng tala para sa kanya bago lumakad palayo. Bumalik kami sa Motaka habang sinasabi sa kanya ni Ikiya na lalakas siya pagkatapos niyang talunin si Aladdin, ngunit ayaw niyang gawin ito. Kaya pinasigla siya ni Ikiya, na sinasabing niloloko siya ni Aladdin. Naglalakad si Aladdin sa mga kalye at iniisip kung kailan maaayos ang kanyang paliligo, ngunit sinabi sa kanya ni Senya na dapat siyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Motaka. Nagtataka siya kung bakit palaging pinag-uusapan ni Senya ang tungkol sa Motaka, kaya't ibinunyag niya na si Motaka ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao. Sinabi niya na dati niyang sinasanay ang kanyang kaibigan upang maging isang hunky na tao. Sa isang flashback, nalaman namin na si Senya ay isang malungkot na batang lalaki nang makita niya si Ikiya sa isang away sa kalye, na natalo ang isang mas malaking kalaban sa isang hit. Sinimulan niyang idolo si Ikiya, na gustong maging katulad niya,
kaya sinimulan niyang sundan siya at naging mag-training partner sila. Ngunit isang araw, nasira ang kanilang pagkakaibigan nang maramdaman niya ang kadiliman kay Ikiya. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Sanya na gusto niyang mapanatili ni Mataka ang kanyang pagkakaibigan kay Aladdin, na nagpapaalala sa kanya na gusto nilang maging mahilig sa mga tao, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ng ito ay nakaraan na. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Mataka, na nagsasabi kay Aladdin na labanan siya. Binanggit niya na gusto niyang maging isang hongki na tao, at sinimulan niyang salakayin si Aladdin, pinalayas siya. Iniisip ni Sanya na nagiging mapanganib ito, kaya nagpa siya si Aladdin na sumanib sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na harangan ang mga pag-atake ni Mataka. Nagulat si Mataka nang makita ito, ngunit sa palagay niya ay kailangan niyang talunin si Aladdin sa lahat ng bagay, at binalaan siya ni Ikiya na lalamunan siya ng kadiliman kung siya ay mabaygo. Kaya't naghatid siya ng isang mapangwasak na suntok, na nagpabagsak kay Aladdin, ngunit nag-atubiling siya, na pinahintulutan si Aladdin na makatakas, at si Mataka ay mukhang nagkakasalungatan habang napapansin ni Ikiya na ang kanyang kabaitan ay humahadlang. Umuwi si Aladdin, iniisip kung ano ang mali kay Mataka. Naghahanda siyang matulog, ngunit nakita niya ang tala na iniwan sa kanya ni Shindo. Kaya nagpa siya si Aladdin na makipagkita kay Shindo. Tinanong siya ni Aladdin tungkol sa sikreto ni Sanya, kaya tumawa si Shindo, sinasabing ang layunin ni Sanya ay nakawin ang kanyang katawan. Bumalik si Mataka sa dambana, kung saan pinagsabihan siya ni Ikiya, na tinawag siyang duwag. Sinimulan ni Ikiya na basurahan si Takmitsu, na sinasabing hindi niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya dahil wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang hangki na tao, kaya nagalit si Mataka. Nagiging sanhi ng isang marka na lumitaw sa kanyang katawan at sinubukan niyang salakayin si Ichiya. Ngunit bigla siyang nawala at muling lumitaw sa likod ng Mataka, pinayuhan siyang gamitin ang kanyang galit para lumakas. Bumalik kami kay Aladdin habang tinanong niya si Shindo kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na mamamatay si Aladdin pagkatapos kontrolin ni Senya ang kanyang katawan at nagsimulang tumawa si Shindo, na nagsasabing nalinlang si Aladdin. Ngunit hindi siya naniniwala kay Shindo, kaya sinabi niya kay Aladdin na tanungin si Senya kung gusto niyang malaman ang katotohanan, at sinabing kailangan niyang bigyan ng babala si Mataka bago pahuli ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Aladdin sa paaralan at nakita niya si Maoro, ngunit naalala niya ang dati nilang pag-uusap, sa pag-aakalang galit siya sa kanya. Masaya si Nazabo at Sagi na makita si Mataka, sa pag-aakalang bumalik na siya sa normal, at inaanyayahan niya silang magsaya ng magkasama. Kaya nagsimula silang maglaro sa arcade, ngunit nakita ni Mataka ang mga batang lalaki ng Nang, kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kukuha siya ng inumin. Ngunit nabangga niya ang isa sa mga lalaki, kaya nagalit sila. Ngunit nakilala nila si Motaka, alam nilang hindi sila sapat na malakas para talunin siya, kaya nagpa siya silang umalis. Ngunit bigla silang inatake ni Motaka, kaya't nakipagtulungan sila sa kanya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito, at ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung ano ang mali sa kanya, alam nilang hindi siya mahilig makipag-away. Iniwan niya ang kanyang mga kaibigan, at naglalakad siya sa paligid ng bayan habang pinapayuhan siya ni Ikiya na talunin ang mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, nakita niya si Mari ito na papalapit, iniisip na bugbugin siya, at tinanong ni Jabba si Mataka kung gusto niyang lumaban, ngunit sinabi niya kay Jabba na hindi siya ang target. Biglang sinunggaban ni Mataka si Mari ito, sinusubukang gumawa ng sipa, ngunit hinarang ito ni Mari ito at nagtataka siya kung bakit nakikipag-away si Mataka sa kanya. Naiwasan niya ang mga pag-atake ni Mataka at siya ay nakakontra, ngunit tiniis ni Mataka ang suntok at hindi makapaniwala si Mari ito. Walang tigil na sinasalakay ni Mataka si Mari ito. Ngunit tumalon siya sa himpapawid at dumapo ang isang malakas na sipa, na nagpatambo kay Mataka. Pinayuhan siya ni Ikiya na umatras, alam niyang hindi niya matatalo si Mari ito. Kaya nagpa siya siyang tumakas, at hahabulin siya ni Jabba. Ngunit pinigilan ni Mari ito si Jabba, sinabihan siyang huwag makialam. Umuwi si Aladdin, sinusubukang ipatawag si Senya dahil gusto niyang malaman kung may balak na nakawin ni Senya ang kanyang katawan. Ngunit hindi tumugon si Senya, at pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid, sa pag-aakalang may kasintahan siya. Kaya pinayuhan niya ito na isuko ang lahat sa ngalan ng pag-ibig, ngunit pinilit niya itong umalis,
at patuloy niyang iniisip kung sinusubukan siyang patayin ni Senya. Bumalik si Motaka sa shrine, kung saan sinabi sa kanya ni Ikiya na kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kung hindi ay patuloy siyang susuyuan ng halimaw. Kaya inatake niya ang mga miyembro ng Sigma Gang, at sinabi ni Zabo kay Ken ang tungkol dito, na sinasabing kakaiba ang kinikilos ni Motaka. Kaya inutusan ni Ken si Zabo na dalhin si Motaka sa kanya. Nakita ni Motaka si Tatsudo, ngunit lumayo lang siya, at tinanong siya ni Ikiya kung bakit hindi niya kinakalaban si Tatsudo. Kaya ipinaliwanag niya na masyadong mahina si Tatsudo, iniisip na kailangan niyang makahanap ng mas malakas na kalaban, ngunit sinabihan siya ni Ikiya na atakihin pa rin si Tatsudo. Kaya't nilapitan siya ni Motaka, at nagulat siya nang makita si Motaka, alam niyang inaatake niya ang mga miyembro ng Sigma Gang na ito. Sinabihan niya si Tatsudo na tumakbo kung siya ay natatakot, ngunit siya ay naninangil, at nagtagumpay siya upang matamaan, ngunit wala itong nagawa, at pinalayas siya ni Motaka. Ngunit tumanggi siyang sumuko, kaya sinabi ni Ikiya kay Motaka na ipagpatuloy ang laban, ngunit nag-aalangan siya, alam na walang pagkakataon si Tatsudo. Kaya pinayuhan siya ni Ikiya na maging mas malupit, na sinasabing ito ang tanging paraan upang maalis ang halimaw. Nasa convenience store si Jabo nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga tao si Tatsudo, nagtataka kung bakit siya inatake. Kaya hinanap ni Jabo si Tatsudo, at napagtanto niyang binugbog siya ni Motaka, kaya sinubukan siyang iligtas ni Jaba. Napagtanto ni Jabo na siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan, kaya siya ay nagalit, at sinimulan niyang salakayin si Motaka, itinulak siya pabalik. Ngunit binalaan siya ni Ikiya na patuloy siyang pahihirapan ng halimaw kapag natalo siya, kaya sinisingil niya ito, pinalayas si Jaba. Nagpupumilit siyang bumangon, ngunit patuloy siyang inaatake ni Motaka, kaya nakiusap si Tatsudo kay Motaka na huminto, ngunit tumanggi siya, at patuloy niyang binubugbog sila, bumalik sa paaralan, pinag-uusapan ng lahat ang nangyari, at nagtataka sila kung bakit sinasalakay ni Motaka ang mga tao, dahil alam nilang mabuti siyang tao, at narinig ito ni Aladdin, ngunit hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Pinutol namin sina Jabo at Tatsudo, habang ipinahayag ni Jabo na siya ay nalulumbay, dahil gusto niyang talunin si Motaka. Biglang lumitaw si Mari ito. Tinatanong sila kung ano ang kanilang nararamdaman, at ipinaliwanag ni Tatsudo kung ano ang nangyari, kaya sinabi ni Mari ito kay Jabo na iwan si Motaka sa kanya. Sa pag-alis nila, ipinaalala ni Ana kay Mari ito na dating magkatugma sina Jabo at Motaka, sa pag-aakalang si Motaka ay naging mas malakas. Kaya pinayuhan ni Ana si Mari ito na iwasan siya, ngunit inaasahan ni Mari ito na labanan siya, sa pag-aakalang siya ay isang karapat-dapat na kalaban. Patuloy na sinasalakay ni Motaka ang mga miyembro ng Sigma Gang, at dumating si Zabo, tinanong siya kung ano ang problema niya dahil hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya kilala ni Zabo, sinasabing gusto niyang lumakas, at nagalit si Zabo, na sinasabing nag-aalala sila tungkol sa kanya. Sinabi ni Zabo kay Motaka na gusto siyang makita ni Ken, ngunit tumanggi siyang bumalik sa punong tanggapan, sinabing matatalo niya si Ken sa hinaharap. Ang lahat ay biglang nakarinig ng isang anunsyo, at napagtanto nila na si Mari ito ay gumagamit ng mikropono, na sinasabi kay Motaka na pumunta sa field upang sila ay maglaro ng magkasama. Alam ng lahat na mag-aaway sila, kaya sumugod sila sa field, at sinubukan sila ng guro na pigilan, ngunit lumabas pa rin sila ng silid-aralan. Napagtanto niya na si Aladdin na lang ang natitira sa silid, sa pag-aakalang isa siyang mahusay na estudyante, ngunit bigla niyang naalala ang babala ni Shindo, na pagtantong kailangan niyang bigyan ng babala si Motaka, kaya nagmamadali rin siyang pumunta sa field. Nakikita namin ang lahat na naghihintay sa pagsisimula ng laban, iniisip kung sino ang mananalo, at ang isa sa kanila ay nag-iisip na si Mari ito ay matatalo, kaya sinigawan siya ni Maoro, na nagsasabing si Mari ito ay hindi matatalo. Nakarating si Aladdin sa field at napagtanto niyang nagsimula na ang laban. Sumakay si Mari ito, nagdulot ng mapangwasak na suntok na nagpa-atres kay Motaka, ngunit natiis niya ito, at napagtanto ni Mari ito na siya ay isang karapat-dapat na kalaban, kaya nagpa siyang huminto sa pagpigil. Naglunsad siya ng isang sipa, ngunit hinarang ito ni Motaka, at nagsimula siyang lumaban ng agresibo habang nagpupumigla si Mari ito na harangan ang kanyang mga pag-atake. Nakita niya ang isang siwang at sinubukan niyang itama ang pangwakas na suntok,
ngunit umiwas si Mari ito at siya ay humarap, na nagpatambot kay Motoka. Bumangon siya, ngunit binugbog siya ni Mari ito, tinanong kung iyon lang ang kaya niyang gawin. Sinubukan niyang lumaban ng marumi, ngunit pinalayas siya ni Mari ito at iniisip ng lahat na tapos na siya, kaya naisipan ni Uchiha na iwan siya, iniisip na hindi niya matatalo si Senya. Ipinagpatuloy ni Mari ito ang kanyang beatdown at naghanda siyang tapusin ang laban, ngunit tumanggi si Motoka na sumuko, sinabing ayaw niyang mabuhay sa takot. Kaya nagbago ang isip ni Ikiya, napagtanto na ang Motoka ay isang mahusay na sisidlan, kaya ipinahiram sa kanya ni Ikiya ang kanyang kapangyarihan at sinimulan nilang labanan ang kanyang isa. Hinaranggan ni Motoka ang pag-atake ni Mari ito at napunta siya ng isang malakas na sipal na nagpatalsik kay Mari ito. Namangha ang lahat, nagtataka kung paano niya ito nagawa, at nagpupumilit si Mari ito na bumangon habang papalapit si Motoka sa kanya, sinisipa siya habang siya ay nakababa. Patuloy niyang inaatake si Mari ito, kaya nag-alala si Maoro at napagtanto ni Mari ito na siya ay natalo. Kaya siya nagiging masaya dahil hindi siya nawala dati. Bumagsak si Maoro, at nagtaka si Aladdin kung ano ang nangyari kay Motoka. Kaya tinawag niya si Senya, nakikiusap na sagutin niya ang kanyang mga tanong. Kaya't lumitaw si Senya, at sa isang pagbabalik tanaw, nalaman natin na nang magsimulang malaman ng mundo ang kapayapaan, inutusan ng mga awtoridad ang mga sundalo na alisin ang mga hongki na tao. Nakita namin si Senya na nakikipaglaban kay Ikiya, na madaling umiiwas sa kanyang mga pag-atake at sinisipa siya palayo. Inamin niya ang pagkatalo, sinabing hindi siya kalaban ni Ikiya. Ngunit nabalisa siya, iniisip na nililibak siya ni Senya. Isang araw, hinamon ni Ikiya si Senya na lumaban hanggang sa kamatayan, ngunit tumanggi siya, tinanong si Ikiya kung nawala siya sa kanyang isip. Ngunit bigla niyang inatake si Senya, hiniwa ang kanyang dibdib, kaya lumaban siya, sinuntok si Ikiya. Patuloy silang nag-aaway, at nagawa ni Ikiya na lumabas sa itaas, ngunit sa palagay niya ay nililibak siya ni Senya, na sinasabi sa kanya na bumangon. Pero bigla na lang nabaril si Ikiya kaya nag-collapse siya na magmumakmak daw siya kay Senya at nabaril din si Senya kaya duguan silang dalawa. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Senya na kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Ikiya. Sinasabing gusto niyang malaman kung bakit gustong lumaban hanggang kamatayan si Ikiya. Iniisip ni Aladdin na plano ni Senya na patayin siya pagkatapos naman ako ang kanyang katawan, ngunit itinanggi ito ni Senya, na ipinaliwanag na plano niyang ibalik ito pagkatapos niyang makamit ang kanyang layunin. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Aladdin, pagsasabi sa kanya na umalis, at humingi ng tawad si Senador Iya sa pagtatago nito sa kanya, sinabing masaya siya habang sila ay magkasama bago nawala sa hangin. Patuloy na inaatake ni Motoka ang mga tao, at nakita niya si Aladdin na naghihintay sa kanya, nagbabala sa kanya na mamamatay siya pagkatapos na nakawin ni Uchiha ang kanyang katawan. Ngunit wala siyang pakialam, sinasabing gagawin niya ang lahat para talunin si Aladdin. Lumayo siya habang nagtataka si Uchiha kung bakit hindi niya inawi si Aladdin, kaya ipinaliwanag niya na may kailangan muna siyang gawin. Nakita namin ang mga miyembro ng Sigma Gang habang iniisip nila kung ano ang mangyayari sa kanila dahil natalo si Mari ito. Nilapitan nila si Ota, tinanong siya kung may hinaharap si Sigma, ngunit nabalisa siya, sinabi sa kanila na gagaling si Sigma. Sa punong tanggapan ng Mononoke, ang mga gwardya ay nagtataka kung ano ang mali kay Motoka dahil siya ay umaatake sa mga tao nang walang dahilan. Alam nilang may balak si Ken na harapin siya, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita nilang papalapit si Motoka at pinatumba niya sila. Lumilitaw si Zabo, nagtataka kung ano ang pumasok sa kanya. Ngunit tinawag niya si Ken, hinahamon itong makipag-away. Tinanong ni Sagi si Motoka kung ano ang ginagawa niya, ngunit itinulak niya ito, kaya sinabihan siya ni Zabo na humawak. Ngunit lumitaw si Ken, kaya sinabi sa kanya ni Motoka na bukas ang laban, at tinanggap niya ang hamon, kaya lumayo si Motoka. Nakikita namin si Aladdin sa kanyang restaurant nang marinig niya ang mga estudyante na nag-uusap tungkol kay Motoka. Alam niyang hinamon niya si Ken na makipag-away. Naalala ni Aladdin ang sinabi sa kanya ni Motoka, at nakita niya si Ken na pumasok sa restaurant, kaya tinanong siya ni Aladdin kung gusto niyang makipag-usap. Nakita namin si Mari ito sa ospital habang banibisita siya ni Ota. Tinanong si Maoro kung nagkamalay na siya, ngunit itinanggi niya ito. Sinabihan siya ni Ota na magpahinga, ngunit tumanggi siya,
at nagsimula siyang umiyak, na nagmamakaawa sa kanyang kapatid na gisingin. Nag-iisip sina Sagi at Zabo kung ano ang dapat nilang gawin, dahil alam nilang magsisimula na ang laban, at sa isang pagbabalik tanaw nakita namin sina Sagi at Zabo habang sila ay malapit ng sumali sa Monotokai. Inaasahan nila ang pagsali sa gang, alam nilang nanalo si Ken ng 300 sunod-sunod na laban, kaya sa tingin nila ay hindi magagapi ang gang. Ngunit nakita nilang binugbog ni Motaka ang mga gwardya, at hinamon niya si Ken na makipag-away, kaya nagulat sila. Iniisip na siya ay baliw. Tinanggap ni Ken ang kanyang hamon, at iniisip ng lahat na mamamatay si Motaka, ngunit sinisingil niya, sinipa si Ken sa lahat ng mayroon siya. Ngunit lubos itong tiniis ni Ken, at sinabihan niya si Motaka na ihanda ang sarili, habang naghahatid siya ng isang malakas na suntok, na nagpa-atras sa kanya. Natalo si Motaka sa laban, ngunit pinainom siya ni Sagi at Zaba, at nagsimula silang makipag-usap sa kanya, na iniisip na siya ay kamangha-mangha. Kaya nagpasalamat siya sa kanilang inumin, at naging magkaibigan sila. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Zabo kay Sadi na hanapin si Aladdin bago magsimula ang laban, alam niyang kaibigan siya ni Motaka, at pumayag si Sadi na gawin ito. Nakita namin sina Jabba at Tatsudo sa ospital, ngunit napagtanto nilang wala pa ring malay si Mari ito, kaya nag-alala sila, alam nilang 3 araw na itong natutulog. Gustong talunin ni Jabba si Motaka, na sinasabing gusto niyang ipaghiganti si Mari ito, ngunit pinigilan siya ni Tatsudo. Sinabi sa kanya na wala siyang kondisyon para lumaban. Alam ni Tatsudo na ang gang ay nagkakagulo dahil wala silang pinuno, ngunit tiniyak ni Ana na gagaling si Mari ito, at sinabing kailangan nilang protektahan ang gang hanggang sa siya ay bumalik. Pinuntahan ni Motaka si Ken, ngunit hinarangan ni Zabo ang kanyang dinadaanan, tinanong siya kung bakit siya bumalik sa kanyang dating gawi. Ngunit hindi siya tumugon, at nagpatuloy siya sa paglalakad, kaya sinabi sa kanya ni Zabo na mapapalayas siya sa gang kung lalabanan niya si Ken. Sumunod si Zabo, umaatake gamit ang lahat ng mayroon siya, ngunit gumagana ang kanyang mga pag-atake, at humarap si Motaka sa isang mapangwasak na suntok, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Tinanong niya si Motaka kung nakalimutan na niya ang lahat, ngunit inatake niya si Zabo ng walang awa, pinalo siya hanggang sa duguan. Ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko. Sinabing hindi niya hahayaang makapasa si Motaka, kaya't muling sinaktan siya ni Motaka, na nagpatambo sa kanya. Aalis na sana si Motaka, ngunit hinawakan ni Zabo ang kanyang paa, sinabi sa kanya na magkaibigan pa rin sila, kaya sinipa siya ni Motaka hanggang sa siya ay bumitaw. Bumalik kami sa Aladdin nang pumasok si Sagi sa kanyang silid, inaanyayahan siyang manood ng laban ni Motaka, ngunit nagtataka siya kung bakit siya dapat pumunta doon, kaya ipinaalala sa kanya ni Sagi na si Motaka ay kanyang kaibigan. Nakita namin si Ken na handa para sa laban, at sinabi ni Motaka na matatalo niya si Ken para mas lumakas siya. Dumating si Sagi kasama si Aladdin, ngunit napagtanto niya na wala na si Zabo, kaya sinimulan niya itong hanapin. Nalaman namin na inabandona siya ng mga magulang ni Motaka at pinalaki siya ni Mitsu, ngunit nang si Mitsu ay ipinadala sa juvenile detention. Nawala sa paningin ni Motaka ang sarili dahil si Mitsu lang ang umalalay sa kanya. Inatake ni Motaka si Ken, na nagpupumilit na makasabay sa kanyang mga galaw, kaya nag-alala ang mga miyembro ng Monodokai, na iniisip na siya ay nasa problema. Nataman si Motaka, ngunit tiniis ito ni Ken, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, ngunit napigilan ni Ken ang kanyang mga pag-atake at nataman siya ng isang malakas na suntok na nagpa-atras kay Motaka. Sumunod si Ken, kaya sinubukan ni Motaka na harangan, ngunit dinaig siya ni Ken, sinabihan siyang ihanda ang sarili, habang ginagamit ni Ken ang kanyang ultimate technique. Ngunit alam ni Motaka na ito ang parehong hakbang na nagpatalo sa kanya noong nakaraan, alam niyang mas malakas siya kaysa dati. Si Ichi ay sumulpot kasama niya, at buong lakas siyang naghatid ng isang sipa, na tinamaan ang ulo ni Ken. Sinundan niya ang isang serye ng mga pag-atake, at hindi nagawang ipagtanggol ni Ken ang kanyang sarili, kaya ang lahat ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, na napagtatanto na malapit na siyang matalo. Ipinagpatuloy ni Motaka ang kanyang pagsalakay, at naalala ni Ken na sinabihan siya ni Mitsu na alagaan si Motaka, ngunit napunta si Motaka sa isang mapangwasak na pag-atake. Tumanggi si Ken na bumaba, ngunit napagtanto ni Motaka na hindi siya makagalaw, kaya isinuko ni Motaka ang kanyang uniforme, alam niyang nanalo siya sa laban.
Umalis si Aladdin, at naalala niya na sinabihan siya ni Ken na pigilan si Motaka, ngunit hindi sigurado si Aladdin kung magagawa niya ito, kaya ipinahayag ni Ken na naniniwala siya kay Aladdin, sa pag-aakalang magagawa niya ang anumang bagay gamit ang kanyang mga kamao. Naisip ni Motaka na oras na para hanapin si Aladdin, at nasa sabik si Ikiya, alam niyang malapit na siyang makipag-away kay Senya. Bumalik si Aladdin sa dambana, at kinuha niya ang pistol, ginamit ito para barilin ang kanyang ulo. Lumilitaw si Senya, ngunit nagulat siya nang makita si Aladdin, na nagsabi kay Senya na sumanib sa kanya. Sa isang flashback, narinig ni Aladdin ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol kay Motaka dahil nagsasanay siya sa templo, kaya't iniisip nila na siya ay isang weirdo. Naging mausisa si Aladdin, kaya pinagmamasdan niya si Motaka habang nagsasanay siya, sa pag-aakalang siya ay kamangha-mangha. Sinubukan niyang pigilan ang isang troso nang matamaan siya nito, ngunit nabangga siya nito, kaya tiningnan siya ni Aladdin, tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Kaya't ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang maging isang honky na tao, at sa tingin ni Aladdin na siya ay cool, kaya nagpasya siyang magsanay kasama si Motaka. Sa kasalukuyan, binalaan ni Sanyo si Aladdin na maaari siyang mamatay, ngunit wala siyang pakialam, sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para iligtas si Motaka. Nakikita namin ang mga estudyante na naglalakad sa paligid ng bayan, nagtataka kung bakit kakaiba ang panahon, at nakikita nila si Motaka na kumikinang, kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay. Nalaman namin na kontrolado na ni Ikiya ang katawan ni Motaka, at inaabangan niya ang laban nila ni Senya. Tinakpan ni Sagi si Zabo ng mga bendahe, sa pag-aakalang inatake siya ng isang grupo ng mga thug, ngunit tinanong niya si Satya tungkol kay Motaka, na nagsasabing kailangan nila siyang hanapin. Ipinaalala ni Sagi kay Zabo na wala siyang kondisyon para gawin ito, ngunit iginiit ni Zabo, kaya nagpa siya si Sagi na tulungan siya. Ibinigay ni Maoro kay Mari ito ang kanyang paboritong pagkain, ngunit hindi siya nagigising, kaya nalungkot siya, at lumabas siya ng silid. Narinig niyang nag-uusap ang mga nurse tungkol sa isang pasyenteng mukhang bakulaw kaya napagtanto niyang nasa ospital si Ken. Dinala niya siya sa silid ni Mari ito habang nagkukunwaring nurse, tinawag siya sa kanyang pangalan, at nagkamalay si Mari ito, na pagtantong nasa tabi niya si Ken. Kaya nagulat siya, pero masaya ang lahat na gumaling na siya. Umalis si Aladdin sa templo at nakita niyang papalapit si Motaka, ngunit ipinaliwanag ni Senya na kinuha ni Ikiya ang kanyang katawan. Kaya naghahanda si Aladdin na lumaban, sinabihan si Senya na sumanib sa kanya. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Senya na maaari siyang mamatay, ngunit wala siyang pakialam, sinabi niyang handa siyang makipagsapalaran at kontrolin ni Senya ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Ikiya na 3 taon siyang naghintay para harapin si Senya, ngunit tinanong niya si Ikiya kung bakit gusto niyang lumaban hanggang kamatayan. Kaya't sinabi niya kay Senya na malalaman niya, na nagsasabing malalaman niya ang sagot sa gitna ng kanilang laban. Inatake ni Ikiya si Senya, at madali niya itong nadaig. Sinubukan ni Senya na lumaban, ngunit iniwasan ni Ikiya ang kanyang mga suntok, at siya ay humarap, na binasag si Senya sa lupa. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit ipinagpatuloy ni Ikiya ang kanyang pagsalakay, at napagtanto ni Senya na hindi siya mananalo, sa pag-aakalang hindi siya katugma ni Ikiya. Naalala niya na naging inspirasyon siya ni Ikiya na maging isang honky person, kaya sa tingin niya ay hindi na niya maaabot ang level ni Ikiya. Natambo si Senya, habang ipinaliwanag ni Akya na gusto niyang patayin siya ni Senya, dahil lumalala ang kanyang kalusugan, kaya gusto niyang mamatay sa pakikipaglaban kay Senya. Naghahanda siyang tapusin ang laban, at napagtanto ni Senya na nabigo siya kay Akya, iniisip na hindi siya sapat na malakas para talunin siya. Ngunit sinaktan siya ni Aladdin, sinabihan siyang lumaban ng seryoso, kaya ipinaliwanag ni Senya na hindi siya nagpipigil, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Aladdin, sinabihan siyang tumigil sa pagtakbo. Kaya't nagising si Senya, at nakarating siya ng isang malakas na suntok, na nag-iiwan ng marka sa katawan ni Ikiya. Kaya nagsimulang tumawa si Ikiya, alam na hindi na nagpipigil si Senya, at ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasalpukan, na lumilikha ng mga kislap ng liwanag. Nakipagpunyagi si Ikiya laban kay Senya, na nagsimulang sumuntok ng may hindi kapani-paniwalang lakas, dahil sinabi ni Ikiya na palaging may potensyal si Senya na malampasan siya. Pero masaya siya na buong lakas na lumalaban si Senya,
at pareho silang nag-e-enjoy sa laban habang patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Pareho silang umaatake gamit ang lahat ng mayroon sila, at si Senya ang nangunguna, kaya masaya si Ikiya na sa wakas ay nalampasan na niya ito. Ngunit kinain ng maitim na figure si Ikiya, at nakuhang muli ni Motaka ang kontrol sa kanyang katawan, na nagsasabing matatalo niya si Aladdin. Napagtanto ni Senya na naabsorb niya si Ikiya, at bigla siyang sumingit, na nagpabagsak kay Senya, habang napapansin niyang hindi siya katugma para kay Motaka. Ngunit iniisip niya si Maoro, kaya tumanggi siyang sumuko, sinabing gusto niyang swertehin bago siya mamatay. Nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan at masaya si Senya na makita ito, ngunit nagtataka si Aladdin kung ano ang nangyari kay Motaka, kaya ipinaliwanag ni Senya na hinigop niya si Ikiya upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Nagpupumigla si Aladdin sa kanyang labis na lakas, kaya sinabihan siya ni Senya na manatili, sa pag-aakalang papatayin sila ni Motaka kapag hindi siya umatras. Ngunit tumanggi si Aladdin na sumuko, tinanong si Motaka kung bakit gusto niyang lumakas. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang walang humpay na pag-atake habang sinasabi niya kay Aladdin na gusto niyang mawala ang halimaw, ngunit hinarap siya ni Aladdin. Ang pagsasabi sa kanya na siya ay naging isang halimaw, kaya nagtataka si Aladdin kung ano ang kanyang kinatatakutan. Napagtanto ni Aladdin na si Motaka ay natatakot na mag-isa at nakaramdam siya ng pagkakasala sa hindi pagpansin sa kanya. Kaya nagpa siya si Aladdin na huminto sa pagtakbo palayo at si Motaka ay napunta sa isang mapang wasak na sipa. Malapit nang mahulog si Aladdin, ngunit tumayo siya at nagulat si Senya nang magsimula siyang umilo at ibinato niya ng suntok ang lahat ng mayroon siya. Nataman si Motaka at ang epekto ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog na mararamdaman mula sa milya-milya ang layo. Napagtanto ni Senya na si Aladdin ay naging isang hongki na tao, kaya nagpasalamat siya kay Aladdin sa pagtuturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng hongki. Sinabi niya na gusto niyang labanan si Aladdin, ngunit hindi siya interesadong makipaglaban muli. Kaya nagpaalam si Senya at bigla siyang nawala. Nagkamalay si Motaka at napagtanto niyang nagdulot siya ng gulo sa lahat. Ngunit nakita niya ang kanyang mga kaibigan na papalapit, at ipinakita sa kanya ni Aladdin ang bato ng pagkakaibigan, kaya nagsimulang umiyak si Motaka. Napagtantong hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Motaka sa Mononoke, at pinatawad siya ni Ken, tinanggap siyang muli sa gang. Patuloy na hindi pinapansin ni Mahoru si Aladdin, at humingi ng tawad si Motaka sa Sigma Gang, kaya pinatawad siya ni Morito. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Aladdin na sinusubukang gayahin si Marito, sa pag-aakalang magugustuhan siya ni Mahoru kung maaalis niya ito, ngunit napagtanto niyang wala na ang bala sa kanyang ulo. Sinimulan niyang isipin si Senya habang binabantayan ni Motaka si Mitsu sa ospital at napagtanto niya na malapit nang gumaling ang kanyang kapatid. Bumalik si Aladdin sa dambana, napagtantong ganap na itong nawasak. May nakita siyang bala, kaya pinulot niya ito at sinimulan niyang tawagan si Senya, ngunit hindi siya tumugon, kaya itinapon niya ito sa karagatan. Ngunit tumalbog ito sa isang lata ng soda at napunta ito sa kanyang ulo, na naging dahilan upang lumitaw si Sanya. At masaya siyang makitang muli si Aladdin.